Naku, ang pambihirang gwapo ng lalaking ito. Man, nahanap na namin ang lalaking pasok sa kriteria mo. Ang James ni Hu Chengzhou, ang pinakamayaman sa South City, ay tugmang-tugma sa'yo. Sana'y maganda ang gabi niyo sa kanya. Ako pala ay nakasalubong ng sugatang si Huch dahil pinagtagpo tayo ng tadhana. Tara't, samantalahin ang pagkakataon. Gusto ko talagang magkaanak dahil ako ang nagligtas sa iyo. Pakasalan mo na ako bilang kabayaran. Nababaliw ka na ba, babae? Gusto ko lang makabuo ng anak sa iyo. Wala nang iba pa. Wala kang mawawala. Unang beses ko ito. Madali lang ito. Guman. Ako ang pinakamayaman sa Timog Bayan. Nang nakakadiring pangit na babae, pinatulog ako. Nangahas pang bumili ng una kong gabi. Akala ba niya ako'y Zangkay. Naglabas ng pandaigdigang utos sa pagpatay. Tulungan niyo akong hulihin ang pangit na babaeng ito. Babalatan ko siya pagdurusahin. 10,000 piraso ng kanyang katawan. Breaking news, Hu Chengzhou, Pangulo ng Hu's Medicinal Materials Group, naghahanap sa buong mundo. Isang pangit na babaeng nagngangalang Gumanman, magbigay ng impormasyon, 50 milyong premyo, tumulong makahuli, 10 bilyong premyo. Takbo. Anong gusto mo? Naku kapatid kong 10 bilyon ang alok ni Wu Chengzhou para kitang patayin. Nang ahas kang maglihi ng patag. Espesyal ang aking lahi. Ito ang batang huli kong pinaglihi. Huwag mong sasabihin kay Hu Chengzhou. Bubutasan kita ng tiyan. Ilabas ang bata. Huwag, hatakin siya papuntang kotse. Bakit mo ginawa ito sa akin? Kapatid kong mahal. Wu Chengzhou ang hari ng Nansheng. Habang hawak ko ang sanggol, mapapangasawa ka ng pamilya. Ako ang magiging inang may anak. Maging reyna ng pamilyang Hogan. Kuya Chengzhou, nasa kotse si Gumanman. Sinamantala ni Gumanman ang ating pagkahuli. Tumakas siya kasama ang bata. Habulin. Huwag kayong matakot mga anak. Protektahan kayo ni Mama. Mahuhuli tayo ni Shenki. Kailangan nang iwanan ang mga bata. Pasensya na anak, babalikan kayo ni Mama. Ipagpatuloy ang paghabol. Patayin hanggang makuha ang bangkay. Nanay, ngayong nasa bansa na tayo ulit, sigurado ka bang di ito malalaman ni tatay? Ang Gumanman na 6 na taon ang nakaraan ay wala na. Ang nanay mo ngayon ay si Song Wanyin. Huwag kang mag-alala, hindi niya malalaman. Tara na. Nanay, bakit kailangan kong magmaskara? Si ate hindi naman kailangan. Dahil mas kamukha mo si tatay kaysa sa kapatid mo. Para hindi tayo makilala ni tatay. Huwag mong tanggalin ang maskara. Sige, susundin ko si nanay. Mabait na bata. Kailangan sagutin ni nanay. Opo, matatagalan ako sa Nansheng sa pagkakataong ito para hanapin ang kambal ni Tangtak. Hinahanap ni Hu Chengzhou si Er Song para gamutin ang malubha niyang anak. Gusto niyang ipatingi sa tanyag na doktora. Ako na ang bahala dito. Kung hindi dahil sa kanya, wala sanang 3 anak na ang paggaling ng anak niya, ang kabayaran sa utang na loob, noong 6 na taon ang nakalipas. Ginoong Wu, nakarating na si Dr. Song at papunta na sa Nansheng Hospital. Siya ang gagamot kay Miss Tungtong. Salamat, guwapong sir. Bukod kay nanay, wala akong hinahalikan. Ikaw ang unang eksepsyon alternasyon. Tara na. Go. Si Hu Chengzhou yon. Ang malas talaga. Kakabalik lang ay nakita ko na ang lalaking 6 na taon akong hinanap. Binibini, parang nagkita na tayo dati.
Nagkakamali ka yata. 2024 na. Lumang estilo na ng panliligaw yan. Emergency po, Mr. Wow, may problema sa ospital. Si Miss Tungtung ay nawawala. Kung hindi niya ako hinabol noon, hindi mawawala ang panganay kong anak. Hanggang ngayon, Nanay, anibersaryo ng iyong pagkamatay ngayon, at kaarawan din ni Tungtong. Ayaw kang mapag-isa ni Tungtong, kaya nandito ako para samahan ka. Nanay, ito ang larawan ni Tungtong noong 6 na taon. Kung namimiss mo si Tungtong, buksan mo ito para makita. Pero si Tungtong, hindi alam ang itsura mo. Nanay, nandito lang ako. Pwede mo ba akong yakapin? Sobrang miss ka na ni Tungtong. Gusto ko si nanay. Tama na ang iyak. 2 oras ka nang umiiyak. Ilang beses ko bang sasabihin, patay na ang nanay mo. Patay. Naiintindihan mo ba? Kung gusto mo talaga siyang makita, bakit hindi ka na lang mamatay? Sige nga. Hindi ko iinumin to. Sabi niyo namatay si nanay sa sakit. Kung mamatay ako, makikita ko na ulit si nanay. Nanay, sabi nila nagkikita ang mga patay. Kung mamatay si Tungtong, makikilala ko na kaya si nanay. Nababaliw ka na ba, Tungtong? Para sa pangit na babaeng yun, ipapamigay mo ang buhay mo. Binibining Tungtong, ang mga patay ay hindi na bumabalik. Dahil wala sa inyo, ang gusto siyang bumalik. Kung maghihintay lang si Tungtong, babalik talaga si nanay. Maging mabuti ka, Tungtong. Ayuhu, mahina ang pangangatawan ni Miss Tung. Naglaslas siya't malakas ang pagdurog. Kung mamatay siya, hindi pa nanagutan ng aming ospital. Nasaan si Dr. Song? Kung hindi siya darating agad, sisiluin ko siya dito. Huwag nang manilit, narito na ako. Ikaw na naman. Hindi ba't kayo ang nakiusap? Nagamutin ang anong klaseng panloloko to? Nagpapanggap na doktors, lumabas ka na rito. Ang babaeng ito na nakaanyong ganyan. Maliwanag na nanggaganyak. Mga gwardiya, hubarin niyo ang impostor na to at itapon siya. Tumahimik kayo. Pangahas niyo sa paghamak kay Dr. Song, kasuklam-suklam na asal. Director, nabubulagan ka ba? Ang impostor na to, hindi maaaring maging doktors. Kayo'y parehong tinanggal na, walang ospital sa Timog Lungsod. Ang maghahir pa sa inyo. Dr. Song, kasiya siya ba ang pasyang ito? Katanggap-tanggap. Dr. Song, tulungan niyo po kami. Ito ang dalubhasang, mula sa ibang bansa, na dinala ko si Dr. Song, walang duda sa kanyang kakayahan. CJ, gamutin mo siya, pero kung hindi magising, ang anak ko sa 1 oras, pananagutan mo ang lahat. Kung hindi ko siya mapagaling, tatanggapin ko ang anumang parusa. Ang mukha ng batang to, kawangis ni Tiantian. Nay, patay na ba ako? Nahanap din kita. Buhay ka, anak. Ayos na ayos ka, nag-iinarte ka lang, hindi ako ina mo. Ayaw nang mabuhay ni Tungtong. Bakit ako lang ang walang ina? Kung mamamatay lang ako, makakasama ko na si Nay. Ano ang nangyayari sakit? Bakit ang sakit sa puso? Paumanhin, ang bata ay walang pagmamahal ng ina mula pagsilang. Kaya naman siya madaling masaktan sa damdamin. Huwag mag-alala, mga batay diretso magsalita. Pero, pisikal na sugat lang ang kaya kong gamutin. Kung may emosyonal na sakit, kailangan ito ng emosyonal na lunas. Ilang taon ka na, Irog? Nasaan ang nanay mo? Bakit wala siya sa tabi mo? 6 na taong gulang na po ako. Matagal nang pumanaw si Mom. 6 na taon, katulad ng aking dabao. Magkamukha sina Tongtong at Tangta. Baka ang kanyang ina. Magpresyo ka ng konsultasyon mo, huwag kang magtanong ng walang kabuluhan. Parang nakilala na kita. Parang yung simpleng babae noong 6 na taon. Sino ka talaga? Nagkita na ba tayo dati? Eho, nagbibiro ka yata. Ako si Yi Fei Song, ang manggagamot. Sino pa ba ako? Bakit ka nagkakaganyan, Eho?
May naalala kang tao sa nakaraan mo? Hindi naman importante, naiinis lang ako sa isang babae noong 6 na taon. Iniinsulto ba ako ng lalaking ito? May problema ba, Earsong? Parang interesado ka sa nakaraan ko, baka naman may interes ka. Nagkakamali ka, iho. Sa tingin ko lang, ang pinakamabisang paraan para makalimot ay umibig ng bago. Umalig sa panibagong babae. Magandang tita at tat, anong ginagawa nyo? Hindi ko makalinga si tatay sa babae. Ikaw ang una niyang kinarga. Siguro ikaw na ang nanay ko. Tatay, pakitira mo na si tita. Malsong, dahil gusto ka ng anak kong babae, bakit hindi maging pribadong doktor ka namin? Pribadong doktor. Simula pagkabata, hindi nakaranas si Tongtong ng pagmamahal ng ina at may mga manic episodes siya kaya siya'y emosyonal na malayo. Sa lahat ng taong ito, ikaw lang ang babaeng gustong lapitan niya. Kaya, nais kong maging doktor mo siya. Tulungan mo akong pagalingin siya. Malakas ang impluensya ni Hu Cheng's house sa Nancheng. Sa tulong ng pamilya, baka mas mahanap natin si Dabao. At ang cute pa nitong Pakipayag na, ha? Magandang tita, pumayag ka sa hiling ni tatay. CJ. Gagawin ko. Bukas ng gabi, may handaan akong ihahanda para sa'yo. Huwag kang malate. Hanggang bukas. Nay, yung nasa hospital, siya ba yung tatay nating hinahanap? Nay, di nga namin alam kung ano itsura ng tatay namin. Gusto lang naming makita ng palihim. Hindi ngayon, kung malaman niya, ang hitsura nyo, delikado tayo. Usap tayo mamaya. Okay, alis na tayo. Gumanman, hindi ako makapaniwalang buhay ka pa. 6 na taon kang hinanap ni Wo Chengzhou, pero nabubuhay ka pa. Nangangahas kang bumalik kasama ng mga anak. May pagkakautang ka pa sa akin mula 6 na taon. Paano ako Nang ahas kang paluin ako, mahal kong Chengzhou. Kung malaman niya, yung pangit na babae mula 6 na taon, bumalik si Gumanman sa Nancheng. Sa tingin mo makakaligtas ka? Ano ang gusto mo? Hello, Chengzhou. Parang nakita ko si Gumanman. Ano nang nagmamadali? May handog akong pasalubong para sa'yo. Tingnan mong mabuti. Paano mo? Aatakehin mo ang isang bata na walang pag-aatubili. Mas masahol ka pa sa hayop. Ikaw, ang maghasang manakat sakin. Kung ibubunyag mo ang tunay kong pagkatao sa kanya, ipapadala ko agad ang video sa kanya. Tingnan natin kung sino una niyang pagtutuunan. Ikaw ba ang unahin niyang habulin? O ako? Tara na. Gumanman, baliw ka. Magbabayad ka rin ito. Padalhan mo ako ng anonymong pakete para kay Wo Chengzhou. Gumanman, pinaghirapan kong makuha ang posisyon ko sa pamilyang Wo. Ako lang ang dapat reyna ng pamilyang Wo. Chairman Wo, may nag-iwan ito para sa'yo sa ospital. Walang pangalan ng nagpadala. Isang sulat. At 2 hibla ng buhok. Buhay si Gumanman. Nasa Nancheng siya. Imposible yan. Nakita ko siyang mahulog sa bangin. 6 na taon na ang nakalipas. Tinanod ng ilog. Dapat patay na siya. Sundan ang nagpadala. Ihambing ang uwane nito at ng buhok ni Tongtong. Buhin muli ang pandaigdigang paghahanap. Salamat sa tulong ni Ki. Naimbitahan tayo sa pagsalubong na handaan ni Iho. Para kay Himalang Doktor, sabi ng balita, walang sakit na di niya kayang gamutin. Kasalanan kong lahat, ang hina ng pangangatawan ko, kaya nag-alala si Kuya Chengzhou. Ginastos niya ang 1 bilyon para ipauwi si Himalang Doktor Song mula sa ibang bansa para sa akin. Karapat-dapat si King Rubila, magiging leader ng Angkanho. Dapat tayo, laging sumunod kay Ki. Sino pa ang manghihingi ng appointment? Malapit nang dumating si Dr. Song. Ako na ang sasalubong ng maayos. Mahalaga ang pangalan ng pamilya Wo. Dumating na si Himalang Dr. Song. Ikaw na naman, Guman. Binibining siya. Mali ang pangalan na tinatawag mo. Ako si Song Wanyin, doktor ng pamilya. Himalang Dr. Song. Manggahas kang magpanggap na doktor. Probinsya ng walang alam. Gumanman. Bantayan mo ang iyong pananalita.
Huwag mo akong pilitin na ikahiya ka. Guardia, nasaan kayo? Alisin niyo ang impostor na ito, agad-agad. Kapag minura niyo si Himalang Dr. Song, wala sa inyo ang makakatagal sa parusa. Aalis na ako. Kung tatanggapin mo ang pustahan. Ano ang taya mo? Kung ako ang tunay na himalang doktor, luluhod ka at mananampal sa sarili ng 38 beses. Sige, pero kung hindi ka, luluhod ka at hahalik sa sapatos ng lahat. Aminin mong isa kang babaeng mababa. Tama na. Tapusin na natin. Pasok. Dr. Song, anong utos nyo? Nagdududa si Miss Shen sa aking kakayahan. Ang kanang huoang, dapat maglinaw nito. Miss Shen, igalang mo si Dr. Song, o magdusa ka. Hindi totoo. Probinsyana lang si Song Wanyin. Paano naging sikat na Dr. Song tong basura? Huwag kayong malinlang. Walang anak si Dr. Song. Isa lang siyang kerida na ng anak sa gubat. Kung may peklat siya ng CS. Impostor siya. Anong ginagawa mo? Ibubunyag kita ngayon din. Paano? Nanganak ka noon. Nasaan ang peklat? Shen Qingru. Ang peklat ng tihis, hindi katibayan. Akala mo ba swerte? Lang ako naging doktor. Sino nang may lakas ng loob humawak sa pribadong doktor ng angkan ko? Kuya Chengzhou, dumating ka rin. Itong babaeng ito ay nagpanggap kay Dr. Song. Nandaya siya sa welcome banquet. Paalisin na siya ngayon din. Tumahimik. Mga walang hiya, kay Asong kayo nagsisigaw ng ganyan. Imposible. Napakabata pa niya, at masyadong mabulaklak ang pananamit. Mukha ba siyang sikat na doktor? Ang pipiliin kong doktor. Hindi pa kialam niyo. Shen Qingru. Sino ang nagsabi kanina na ang matalo ay dapat lumuhod at manampal sa sarili? Tama, binibining Shen. Malinaw ninyong sinabi, ang matalo ay mananampal. Nasa video lahat. Lahat kami ay saksi. Tama iyan, ang kagalang-galang na tagapagmana ng Shen. Hindi pwedeng maging sinungaling. Eksakto, sampalin mo sarili mo. Huwag kang magpatumpik-tumpik. Hindi ako gaganon. Song Wanyin, ikaw ang may pakana nito. Ginulo mo ako upang ako'y mapahiya. Ayusin mo ang gulo mo. Huwag mo kaming ipahiya rito. Ang genetic test report ni CEO nakuha na namin. Nandito ang impormasyon tungkol sa pangit na babae na si Gumanman at kanyang kasalukuyang lokasyon. Ano ang nangyayari? Bakit si Hu Chengzhou ang may hawak ng impormasyon ko? Sinusuri ni Wo Chengzhou si nanay. Dapat nating agad na hadlangan ng impormasyon at protektahan si Nan. HMM. Nalaman na kaya niya ang totoo kong pagkat... Anong problema, Ginoong Hu? Paumanhin po. Walang kwentang tao. Bakit naudit muli ang daloy ng impormasyon? Kumuha ng bagong koponan para dito. Huwag kayong mag-alala, Ginoong Wo. Makakahanap kami ng pangit na babaeng si Gumanman. Hindi siya makatatakas sa inyo. Salamat sa Diyos na nawala ang signal. Napakapangit ng peklat na ito. Alisin mo yan. Ngayon din. Ginoong Hu, ako lang ang inyong personal na doktor. Hindi personal na nobyan, lumalampas na kayo sa hangganan. Gago ka. Dahil lang noon, kumuha ako ng 3 sample sa kanya. Galit pa rin kayo, personal na nobya. Binibining Song. May ipinahihiwatig ba kayo? Huwag kayong magpanggap, Gino. Ito ang aking calling card. Nandoon ang detalye para makipag-ugnayan. Tumawag lang para magpa-schedule. Salamat sa gabi, binibining Shen. Ang welcome gift. Nagustuhan ko ang madramang eksena. Ikaw ang nagpakawala ng impormasyon ni Hu Chengzhou. Huwag ka nang maging tanga ulit, o matatalo ka ng malupi. Ikaw, Song Wanyin, ikaw. Ilalantad ko ang totoo mong pagkatao kay Kuya Chengzhou. Mahal, bakit ka nandito? Dapat nasa bahay ka lang. Mahal, ang tawag mo sa akin. Bakit ko gagamitin ang nakakainis na bansag na yan? Ano nang nangyari sa'yo? Bumalik ako sa Nanche. Nagtataka ka pa sa pangalan mo. Mommy. Pang-il mommy. Mom, akala niya ako ang anak. Mukha ba talaga akong kawangis niya? Galit ka pa ba sakit? Mag-isa kang pumunta sa handaan. Wala man lang akong kasama. Ganito na lang. Ililibre kita bukas. Buong araw tayong magkasama. HMM. Huwag mo nang banggitin ang ina. Matagal na siyang pumanaw. Dapat noon ka pa sumunod sa kanya. Ang bait-bait ni Pang-il mommy. Kung siya ang tunay kong ina, siguradong masaya ako. Umuwi na tayo. Lulutuan kita ng masarap. Pang-il mommy. Mom, samahan mo akong kumain sa labas. Tara na. Hu Yutong.
Nakatakas ka na naman sa ospital. Gusto mo na nang mawala. Tulong, tulong, may mga agaw ng bata. Ano yan? Ako ang tatay mo. Ginoo, nagkamali po kayo ng pagkakilala sa akin. Sa loob ng maraming taon, hindi ko pa nakita ang totoong ama ko. Nag-arte ka na naman ba? Kung hindi ako ang tatay mo, sino pa ba? Ginoong Wow, bumalik na si Madam Wow. Ipinag-uutos niyang dalhin mo si Miss Tungtong. Kagad pa uwi. Naiintindihan ko, Tongtong. Ano man ang mangyari, huwag ka nang muling tatakas, naiintindihan mo. Ginoo, ibaba niyo ako, hindi ko nauunawaan ang sinasabi niyo. Miss Tungtong. Si Ginoong Wow ang iyong tunay na ama. Bakit mo siya tinatawag na Ginoo? Tigilan na ang kalokohan na ito. Baka magalit ang iyong ama. Kung mukha siyang kopya ko, ang gwapong lalaking ito, ang tunay kong ama. Tatay, pwedeng hiramin ang cellphone niyo para tawagan ang kaibigan ko. CJ. Hello. Opo, kumusta po? Kaibigan po ako ni Tangtang. Kailangan ko po siyang makausap. CJ, sandali lang po. Ang boses ng batang ito. Parang katulad ni Tangtang. May tumatawag na kaklase. Ikaw si Wo Yutong, di ba? Ginagaya mo ako. Kay mommy, hindi ba? Oo, parang ganun. May dapat pag-usapan. Ang bagay na ito, dapat sa ating dalawa lang. Ano yun? Magkamukha tayo, baka tayo, magkapatid. Namatay ang nanay ko noon. May kakaibang nangyayari. Samantalahin natin ang pagpapalit-palit ng lugar. Malalaman natin ang katotohanan. Sang-ayon ako. Pero dahil sa nangyari noon, gusto ni Daddy patayin si Mommy. Tulungan mo kaming magtago ng ating pagkakakilanlan. HMM. Huwag mag-alala, mag-uusap tayo. Baka pwede ko pagbalikan si Daddy at Mom. Kapag nagkatuluyan sila. Baka sakali. Nako, ang aking mahal na Tongtong. Narinig kong umalis ka sa bahay kahapon. Nag-alala ang lola mo sa iyo. Nasaktan ka ba kahit saan? Tingnan ko nga ang iyong katawan. Huwag kang mag-alala, Lola. Ayos lang si Tongtong. Nakakaginhawa naman. Nabalitaan, sikat na doktor ang nagligtas kay Tong. Opo, Lola, magaling si Tita Song. At maganda pa, gustong-gusto ko si Tita Song. Malinaw na ipinakikita nito. Para talaga sa pamilyang Ho si Dr. Cheng Sao, single ba siya? Kung available siya, pakasalan mo na siya. Oo. Kung gusto mo talaga siya, ako na ang magbibigay ng dote. Walang utang na loob na apo. Huwag kang sumagot ng pabala. Ang buhay nitong ay muntikan ng mawala. Dapat kang magpakasal para mapatawad mo ako. Lola, hindi ko pa siya kilala. Hindi ba't nagmamadali ka? Sandali, ang iba'y nanliligaw ng pabibo. Ikaw naman. Nagpapanggap na importante. Inaasahan mong siya ang manligaw. Sa edad mo, hindi ka marunong manuyo. Kaya pala single ka pa rin. Kaya walang may gusto sa iyo. Ang buhay nitong ay nailigtas niya. Dapat mo siyang pakasalan. Paano natin siya pagbibigyan? Anong dapat nating gawin? Huwag makialam sa matatanda. Pero Papa, bakit hindi mo pa binalik si Mommy? Ang pangit na babaeng yun noon, ay hindi magiging asawa ko. Perpekto si Tita Song. Gustong-gusto ko si Tita Song. Gusto ko siyang maging nanay ko. Kung katulad ni Song Wanyin, Mayroon talaga akong, ang cute-cute mong kapatid. Ang ganda-ganda mo talaga. Ate, bakit paglabas, laging may bagong damit? Ang ganda nito. Ako. Ate, nagtago ka't bumili ng damit para sa sarili mo. Anong klaseng damit ang gusto mo? Bibili ako para sa'yo. Bakit ang bait-bait mo ngayon? Baka naman, may tinatago kang pera kay nanay. May sikretong ipon ka. Kasi mahal kitang kapatid, bibilhan kita ng lahat ng gusto. Salamat, ate. Tara na. Kain na tayo. Nanay, malungkot ka ba? Hindi naman, anak. Iniisip ko lang. Kung kasama natin, ang ate mo noon, sana tayong apat, ay masayang pamilya. Namimiss mo ba siya? Siyempre, namimiss ko siya. Iniisip ko, nasaktan ba siya o inapi? Galit kaya siya sa akin? Nanay, mamahalin ka rin niya. Makakita tayo sa kanya. Mabuti kang anak. Nga pala, bukas, meron tayong kompetisyon. Sa Huju Equestrian Club, dalhin niyo ang mga gi para makapaglibre tayo. Yehey! Woju Equestrian Club, hindi ba yan kay tatay? Sir Wow, naiwan po yung membership card ni Miss Tongtong sa sasakyan ninyo. ano ba to? Bakit Song Tangtang ang nakalagay? Malamang, kaibigan po ni Miss Tongtong. Nahulog lang siguro dito.
Puntahan ko muna ang horse farm. Bago pumasok sa opisina, ibabalik ko ang cart. Hoy, kukuha muna kita ng tubig. Mauna ka nang sumakay. Kita na lang tayo mamaya. Bago ka lang ba dito, Miss? Ang galing mo. Ang kabayo ni Miss Wow. Hinahayaan ka talagang hawakan ito. Paano mo nagawa yan? Sabi nila itong kabayo na ito, sumusunod lang sa dalaga ng pamilya Wow. Kinakagat nito ang iba. Kilala mo ba si Miss Wow mismo? Hindi ko pa siya nakikilala. Anong nanggugulo na ito? Ang umaagaw ng atensyon ng lahat, ang kapal ng mukha mo. Wala siyang espesyal. Mas magaling ako sa kanya. Hindi kayo dapat nandito. Magwales na lang kayo ng kalye. Paano mo nagawang sigawan ng kapatid ko? Mag-sorry ka ngayon. Bakit ako magsosorry? Sabi sa akin ni Coach Leo, na mga batang walang ama kayo. Sinong magpapakain sa inyo kapag walang trabaho? Mga batang walang ama, nararapat. Kaya pala, walang tatay. Anong nangyayari dito? Young Master, tumayo po kayo. Coach Leo, sabi ng tatay ko, dapat ang mga elite lang ng Southern City ang sumasakay dito. Bakit pinapapasok ang mga pulubi? Young Master Hugh, ang mga magulang mo ay mga shareholders ng club. Ang iyong hiling ay aming utos. Coach Leo, hindi man kami marunong sumakay, pero ang nanay namin, binilhan kami ng membership. Paano mo nagawang sumagot? Ipapalabas ko kayong dalawa. Huwag mong hawakan ang kapatid ko. Dahil magaling ka, magkaroon tayo ng hamon. Sige, anong hamon? Kung sino ang makakakuha. Ang mahalagang kabayo ng pamilya Wow. Hindi basta-basta hinahawakan ng karaniwang tao. Tigilan nyo na ang pangarap nyo, mga dukha. Paano kung kayo ang matalo? Ako? Matatalo? Imposible. Kung ako'y matalo, magiging kabayo nyo ako. Ngunit kung kayo ang matalo, magiging kabayo ko kayo. Kasando. Ipapakita ko ngayon ang galing ko. Ate, hindi tayo nag-aral magkabayo. Umayos ka na, bago ka sipain ng kabayo. Huwag kang mag-alala, Adeng. Magpakabait ka, Dottie. Ako si Tungtong. Huwag kang magulo, ha? Ano ang nangyayari? Di ba dapat ang kabayo ni Binibining Ho ay tapat lang sa kanya? Bakit sumusunod sa batang to? Marunong ka palang magkabayo. Nag-aral ka ng patago kay Gugua. Turuan kita mamaya. Tang-inang kabayo. Kilos na. Joe Xiaohu, tigil ang pagpapakitang gilas. Ayaw ka ng kabayo. Paghila mo sa renda. Hindi magpapasakop yan. Tang-inang kabayong to. Siguradong may kinain. Natalo ka. Magiging kabayo mo na ako. Hindi. Hindi ako natalo. Nandaya ka. Hindi ko tatanggapin to. Nakita lahat ng coach. Ni minsan hindi ka nakakita ng kabayo. Paano ako makakapagsakay? Buong pamilya nyo ay mga sinungaling. Ang lakas ng loob mo, manlay sa nanay at kapatid ko. Ginoong Wow, tingnan nyo. Anak kong mahal, ano nang nangyari? Bumangon ka ngayon di. Bibili ako para sa'yo. Ng chocolate. Sinong gago? Ang nambuli sa'yo. Sabihin mo ngayon, ako nang bahala sa kanila. Nandaya siya sa horse reading. Pinagtago ako sa coach. At pinagtripan ako. Yan Zhang, huwag kayong mag-alala. Palalayasin ko na si Song Tangtang at Song Gogo sa club. Hindi sapat ang pagpapaalis. Pinagtripan nila ang anak kong mahal. Papaluhurin at magsorry sila. Tingnan niyo ang gusot nilang damit. Nagpasukot-sok lang yan dito. Bini-bini, bakit mo sinaktan ang anak ko? Mga anak mo pala itong mga pesting to. Alam na kung saan galing ang kabastusan. Ang inamay, mukhang malikot din. Ang ugali ng bata, salamin ng pagpapalaki ng ina. Ngayon ko kayo, tuturuan ng asal. Ikaw, Sinong nagsabing pwedeng manggulo dito? Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatang magganto dito? Ikaw pala. Dinadahas mo ang asawa ko patungkol sa mga anak. Hala, bakit nandito si Papa? Huwag dapat malaman ni Papa na nagpalit kami ni Tangtang. inako niya akong asawa niya. Ikaw pala ang tatay ng mga paslit na to. Ginago nila ang paborito kong anak. Kung may isip kayong mag-anak na lumuhod kayo at humingi ng tawad, o papatayin ko rin kayo. Kung tama ang alaala ko, Coach Liu, ang equestrian club na ito ay pag-ari ng Hoshi Group. Pagpapalayas ng bisita ng walang dahilan, pagpaluhod sa kanila, ganito ba ang turo ng Hoshi sa pagpapatakbo ninyo? Ito ay usaping panloob ng aming club. Ang isang dayuhan mong tulad mo, walang karapatang punahin ang Hoshi. Ang kapal mo sumagot. CJ, bahala na ang asawa ko sa'yo. Wala na kayong takas. Ganon ba kalakas ang asawa mo? Hindi lang siya, shareholder ng club na kundi executive pa ng Hoshi Group. Narinig mo na ba ang Hoshi Group? Mga squatter mong tulad, hindi makakapasok doon. Hoshi,
Nakakatawa, nagtatrabaho rin ako sa Hushi. Isang hamak na tulad, maghahambing sa asawa ko. Isang salita lang niya, matatanggal ka sa Hushi. CJ, sabihin ng asawa mo yan sa harap ko. Sino ang may lakas ng loob? Are, mahal, narito ka na sa wakas. Pinagtripan nila ako ng husto. Kayo pala, ang nambugbog sa asawa't mga anak. So na ba kayo sa buhay? Ang sakit talaga. Mahal, bumangon ka agad. Nababaliw ka na ba? Arog. Paalisin siya sa Horizon Group, pagbubuhatin ng gamit at paalisin. Nagtatrabaho ka sa Horizon Group. Alam mo ba kung sino ang inaapi mo? Sa palagay ko, isang hamak na gwardiya lang siya. Hindi karapat-dapat maglinis ng sapatos. Zhangkai, kung tama ang alaala ko, si Zhao Hongqiang tumula sa marketing. HMM. Kung alam mo naman pala, bakit di mo dalhin ang pamilya mo at gumapang sa karerahan para humingi ng tawad? O mawawala ka sa Horizon? Narinig mo? Buong pamilya, ang gagapang sa karerahan. Magpakumbaba ka na. Ang karerahan ay pagmamaya ng Horizon Group. Mga hamak na trabahador, hindi nyo kayang kontrahin sila. Huwag kang mag-alala, kasama mo na ako. Wala nang mananakit sa inyo. Zhao Hongqiang, magsaya ka sa sandali ng kapangyarihan mo. Zhangkai, tanggalin si Zhao Hongqiang, bawiin ang mga shares sa Equestrian Club pagkatapos ang pamilya niya. Narinig mo yan, Irog? Gusto akong paalisin ng pulubing ito. Mukhang may mga hindi alam ang lugar nila sa mundong ito. Gusto niyang palayasin tayo sa Nanche. Panaginip lang yan, akala mo si Ho ka ng kumpanyang Ho. Ang lalaking nakaharap, si Ho ng kumpanyang Ho. Tama na, itigil na ang palabas na to. Teka, ang manager ng ranch, si Manager Zhang ay dumarating na. Siya ang bahala sa inyo. Ano ang gulo rito? Tingnan natin kung sino ang may gulo. Ho? Ikaw siguro si Manager Zhang. Alisin niyo ang basurang ito, agad-agad. Manager Zhang, nagkakamali kayo. Narito na ang katahimikan. Alam niyo ba kung sino siya? Pangahas kayong sumigaw. Kay Ho, gusto niyo pang mabuhay. Ano, tinanggal ako ni Ho. Ho? Arog. Arog, ano nang nangyari? Bakit ka luluhod sa lugmok na? Nagsisinungaling siya. Tumayo ka. Ho, bulag ako kanina. Awa naman. Tumayo ka na, Irog. Ano nang nangyari sa'yo? Lumuhod ka at humingi ng tawad. Ho, nagkamali ako. Nakikiusap ako ng kapatawaran. Huwag niyo akong tanggalin. Gusto mong manatili sa trabaho. Gapang ka sa buong ranch. Nakatuhod hanggang. Ginoong Ho, ako ang direktor ng Ho Corporation. Paano ako maghahabol sa Istanbul? Hindi mo ito gagawin. Lumabas ka na sa Nancheng. Mahal. Mahal, bumangon ka na. Anong problema mo? Ikaw, kasalanan mo lahat ito. Ginoong Ho, wala akong kinalaman dito. Siya ang may gawa nito lahat. Ihihiwalay ko na siya agad. Walang kwentang bata. Pinag-aral kita ng pangangabayo. Pangahas mong inapi ang tagapagmana ng Ho. Mula ngayon, hindi na tayo ama at anak. Anak. Ginoong Ho, pakiusap. Awa mo na. Huwag mo akong tanggalin, pakiusap. Isang traidor na nagpabaya sa pamilya. Naglakas loob pa humarap dito. Nakakaumay ka, Zhangkai. Ilabas siya rito. Ginoong Ho, nakikiusap ako. Pagpapasok mo ng ganitong tao sa Ho Corporation, kabiguan mo sa tungkulin. Opo. Ginoong Ho, taos puso kaming humihingi ng tawad. Kami ni Instructor Liu ay magbibitiw agad. Anong ginagawa mo? Umalis na tayo. Salamat sa tulong mo ngayon. Nailigtas mo kami sa gulo. Napala, nagustuhan mo ba ang pagtawag ko sa'yo? Anong pagtawag ang sinasabi mo? Inihayag kong publiko. Bilang Enreho ang aking asawa. Alam mo naman, sayang naman ang pagsisikap. Anong pagsisikap ang sinasabi mo? Sinadya mong kunin ang anak ko. Pumunta sa stable ko at ginawa ang mga pagkakataong ito. Kagabi, sa pagdiriwang, nagsinungaling ka na wala kang pakialam sa akin. Fu Chengsao. Anong problema? Narito ang mga bata. Nay, nawawala si ate. Nanay, nawawala si ate. Paano naman si Tangtang? Nasa horse ranch si tatay. Nakita niya ako kay nanay. Hindi ka na pwedeng magpakita kay tuso si tatay. Mabubuko niya ang tunay mong pagkatao. Mukhang kailangan nating ibalik muna ang ating mga pagkatao. Sige. Tungtong, bakit wala ka sa ranch? Saan ka tumakbo? Tatay, sumasakit ang tiyan ko. Umalis na ako sa ranch at umuwi. Nanay, nahihilo si Tangtang at masakit ang mat. Umalis na kami sa ranch at umuwi. Bumalik ka agad. Salamat sa tulong mo ngayon. Bibisitahin kita para magpasalamat. Tara na. Poging tito, Paulem. Anong ginawa ni Tongtong sa ranch ngayon? Nagpunta lang siya sa ranch para maglibang. Pero hindi ka naman nagpupunta ng ranch dati. Bakit ngayon ka pa pumunta?
Gusto lang ni Tungtong maglaro sa ranch. Pagod na si Tungtong, matutulog na ako. Anong nangyayari sa kanya nitong huli? Ang tagal ko nang hindi siya nakikitang masaya. Kuya Chengjo. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba't sinabi ko nang lumayo ka sa pamilya ko? Namiss ko lang si Tungtong, kaya dumating ako para bisitahin. Narinig kong, hirap ka matulog. Gumawa ako ng herbal na sabaw para sa tulog mo. Nanay, ano na ang gagawin ko ngayon? Ngayong si Gumanman ay bumalik na, makakapag-asawa pa ba ako kay Wo? Si Hu Chengsao ay may malaking pananagutan. Pinangalagaan niya ang anak ni Gumanman. Kung magkakaroon ka ng anak niya, tiyak na ikaw ang maging iret. Tapusin mo at umalis ka. Huwag ka nang magpakita dito muli. Kuya Chengjo, malapit ka nang magmakaawa sa akin habang nakarete ka. Kuya Chengjo, tulungan kita. Lumabas ka. Kung mahal mo ang buhay mo, maglaho ka. Kuya Chengjo, 6 na taon kitang pinagsilbihan. Bakit hindi mo ako kailanman hinawakan? Anong nangyayari, Kuya Chengjo? Bakit ka umuubo ng dugo? Hindi ako. Sisiguraduhin ko. Kukuha ako agad ng doktor. Zangkay, nalason ako. Narito na si Ginang Song. Saan nagpakawala ang respetadong sihi ng Hu Corp? Paano ka napasama sa ganitong uri ng lason? Anong ipinahihiwatig mo? Masyadong malakas ang pampakalmang lason sa katawan. Kailangan mong maligo sa halamang panghugas ko para maalis ang lahat ng lason sa sistema. Ngunit kailangan ito ng maraming tubig. Mabuti. May pool sa likod bahay ko. Pumunta na tayo doon. Usog. Si Song Wanyin na naman. Paano siya laging nakakapasok? Ngayon, hindi na kita pababayaan na sirain muli ang mga plano ko. Chengjo, huwag mo akong sisihin, hindi ko sinasadya. Nasugatan ka. Hindi mo dapat inako iyon para sa akin. Ayos lang. Desisyon kong gawin yon. Hu Chengsao. Huwag mong sabihin. Gising na. Tuturukan na kita. Baka masakit ang braso mo mamaya. Tiwala lang, ha? Simulan ko na ang iniksyon. Subukang tiisin. Gumaganda na pakiramdam mo. Bakit parang mas pogi siya ngayon kaysa dati? Huwag mawala ang focus. Ano ba itong naiisip ko? Nasisiyahan ka sa panonood. Kung gusto mo, titigan mo ng matagal. Ano ba problema mo? Sino nagsabing gusto ko? Anong tinitingnan mo? Pwede sumali si Guogua. Tinitignan ko ang apo ko at magiging manugang na babae. Nanay ko ang manugang mo. Lola Lakita. Kumusta, Lola? Ano? Anak ka ng sino? Ako ang anak ni Divine Doctor Song. Ako si Guogua. Anak ka ni Divine Doctors. May asawa na si Divine Doctors. Ang walang pag-asang apo ko, nawalan na naman ng pagkakataon. Huwag kang mag-alala, Lola. Single ang nanay ko at hindi pa ikinasal. Talaga? Magandang balita yan. Kamukha ni Tongtong ang bata, magkahawig na magkahawig. Ang lambing ng batang to, maglaro ka na. Na pala. Hindi pa kita tinatanong. Kung lalapit ako ng ganito, may inggit ba ang asawa mo? Yumao na ang asawa ko matagal na. Buti naman pala. Buti. Anong ibig mong sabihin? Wala akong pinahalagahang babae. Maliban noong 6 na taon, ang nakakainis na babaeng yon. At ngayon ikaw na. Hu Chengsao, wag mong sabihin na may nararamdaman ka sa akin. Kung ganoon ang iniisip mo, di totoo na nga. Hu Chengsao, kung alam mo lang, ako si Gumanman noong 6 na taon. Ganyan pa rin sasabihin mo.
Kung magde-date kayong dalawa, humanap kayo ng mas romantikong lugar. Bakit kayo nagtatagal sa pool? Ang matandang ito, hindi ko na maintindihan ang mga kalokohan ninyo. Madam Ho, hindi nagkakamali kayo. Nalason siya. Kailangan kong tulungan. Sa kanyang kondisyon, Fu Cheng Sao. Kalokohan. Dahil napunta na tayo dito. Ano pa ang hinihintay natin? Magpakasal. Ikasal na ngayon din. Magpakasal. Suplada. Ganito na ang sitwasyon ninyo. Dapat na kayong magpakasal. Ginang Huang, may pagkakamali po kayo. Hindi po kami may relasyon. Wanyin, huwag kang matakot. Nandito si Lola para sa iyo. Tungkol naman sa akin, simulan ko na ang paghahanda ng kasal ninyo. Huwag kang aalis, pakinggan ninyo ako. Song Wanyin, Ginang Huo, kung hindi makakakuha si Lola ng manugang na babae, mawawalan na ng kontrol ang lahat. Kaya dapat na tayong magpakasal. Gu Cheng Sao, ayusin mo agad ang gusot na ito. At hindi kita pakakasalan. 3 araw para ayusin ito. O pagsisihan mo. Nakakatuwa. Gusto ko ito. Go, tawagin mo ang kapatid. Sabihin mong malapit na tayo. Gabing-gabi na, mababahala na siya. Tumahimik ka o putulin ko ang mga kamay mo. Gusto mong iligtas ang anak mo. Pumunta kang mag-isa sa ilog ng South City. Tuan-tuan. Ano ang nangyari? Huminahon ka. Sabihin mo kung nasaan ka. Tulong. Saklolo, tulong. Kasama ko ang masasama. Candy, Huwag kang gagalaw. bitawan mo ako. Sino ang may utos na kidnapin ang anak ko? Magsalita ka. Hirang na kapatid. Ngayon alam mo na ang pakiramdam ng pagkataranta. Kagabi, kasama mo si Ginoong Wo sa pool na parang magsing-iro. Kitang-kita ang kaligayahan sa mukha mo. Shen Qingru, ikaw na naman. Anong problema mo ngayon? Dahil laging sinisira mo ang mga plano ko. Paano kung tawagin ko si Cheng Zhou at sabihin sa kanya, ang pangit na si Gumanman noong 6 na taon, hindi lang nakaligtas, kundi dala pa ang kanyang anak. Sa palagay mo'y magagalit ba siya nang patayin ka bago pa ako? Lumabas ka at harapin mo ako. Bakit hinahawakan mo ang anak ko? Kung may masagi lang sa buhok niya, sa impyerno, susundan kita. Tingnan natin kung paano, moto pa rin ang banta mo. Nanay, tulungan mo ako. Tigil. Huwag mo siyang hawakan. Gusto mong tumigil ako? Sige. Gapang ka sa mga bubog, at lumuhad kang makiusap sa akin. Siyempre naman. Hindi kita pipilitin. Gusto ko, huwag mo na siyang hawakan. Nakikiusap ako sa'yo. Ano pang hinihintay natin? Maggapang ka na. Kulang ba ang basag na bote dito? O hindi pa sapat na sakit? O kaya tumahol ka na parang as para aliwin mo ako? Song Wanyin, gusto mong iligtas ang anak. May naisip akong mas magandang plano. Isang perpektong solusyon. Ano iyon? Sabihin mo, magkamukha ang anak mo at ng anak ni Mr. Wow. Kaya palitan natin ang buhay ng anak ni Mr. Wow para mabuhay ang anak mo. Ano sa tingin mo? Biro lang, Song Wanyin. Paano ako maglalakas loob, anak ni Cheng Zhou? Tingnan mo ang sarili mo, dati ang yabang mo, nagmamataas ka pa. Bakit ngayon para kang natatakot? Teka, mukhang may nadukot akong bata. Sabi niya anak daw ni Eho. Mukhang kamukha ng maliit na batang ito. Bakat nadukot ko ang ibang bata. Anak to ni Eho. Tulong, tulong. Saklolo, tulong. May kidnapang. May dinukot na bata, tulong. Sawang-sawa na ako rito. Sino ba talaga ang dapat dukutin? Sige na, isama na rin natin ito. Hayaan natin silang mag-ayos. CJ. Tulong, tulong. Saklolo, may dukot ng bata. Tumigil ka sa pagsisigaw. Umandar ka pa, putulan kita ng kamay. Ano ba ang problema mo? Sister Shen, nadukot ko pa ang isang bata. Bakit di mo rin sila kilalanin? Tungtong. Bobo ka talaga. Sabihin mo kay Song Tangtang, pero inagaw mo pa ang dalawa. Pinatay mo rin ang anak ni Mr. Wow. Bakit si Tongtong ay kapareho ni Tangtang? Baka si Tongtong ang nawawala kong panganay? Nay. Si Ate Tungtong ang kapatid ko. Ipagtanggol mo siya. Huwag mo siyang pabayaan. Nay, ako si Tungtong. Ikaw ba talaga ang anak kong si Tong? Nahanap na kita sa wakas. Alam mo bang hinanap kita? Panaginip kitang gabi-gabi. 6 na taon kitang hinanap. Nay, ayoko sanang iwan ka. Ayoko ring iwan ni ate. Nay, huwag kang umiyak. Hindi na tayo maghihiwalay. Huwag kang mag-alala. Habang nandito ako, di ka na masasaktan. Pangako. Ang galing mo, Song Wanyin. Ginawa mo ito, pagsasama ng pamilya.
Pero dapat mo ako pasalamatan ng maayos. Ako ang nagpamulat sa'yo. Sayang lang. Huli ka na ng mahimasmasan. Huli na ang lahat. Ano ang ibig mong sabihin? Ngayong nandito ang mga anak mo. Dahil pareho silang iyong mga anak na babae. Kung gayon, magdesisyon ka na. Pumili ka ng isa. Anong ibig mong sabihin na pumili ng isa? Ayaw kong pumili. Ang pagpili ay pagpanatili sa isa, at pagtapon sa kabila. Shen Qingru, anong sama ng loob ang meron ka sa akin at lubusan mo akong kinamumuhian? Bakit ako pipilitin ng harapan na patayin ang sarili kong anak? Alam mo ba, na 6 na taon kitang hinintay na si Young Master Wu. Ngunit dahil lang sa pagbalik mo, lahat ng nagawa ko. Pangahas mong binyantaan ako. Anong karapatan mayroon ka? Nakunin ang lahat ng akin. Hindi na ako mahal ni Kuya Cheng. Ang lahat ng meron ako, ang dating ako, nawala. Lahat dahil sa iyo. Pumili ka. Aling anak ang mananatili sa mundo? At alin ang ihahagis sa impyerno? Pakiusap, patawarin mo parehong anak ko. Bigyan mo sila ng pagkakataong mapalayain mo sila at papayag ako sa lahat. Pakawalan mo sila, papayag ako sa lahat. Pakiusap, nagmamakaawa. Song Wanyin, tunay kitang ikinalulungkot. Kakakita lang sa anak mong umalis noong 6 na taon. Ngayon ipapadala mo ang isa mong anak sa impyerno. Pakawalan mo kami. Ako at anak ko ay aalis. Aalis kami sa Nanshe at hindi na babalik. Inay, hayaan si ate na manatili sa iyo magpakailanman. Kawawa si ate. Walang ina mula pagkabata. Hindi takot si Tangtang. Inay, iligtas mo si Ditsi. Hindi rin takot si Tungtong. Shen Qingru, nakikiusap ako. Huwag mong gawin ito. Nakikiusap ako sa'yo. Nakaluhod akong nagmamakaawa. Nauubos na ang pasensya ko. Song Wanyin, kung di ka pipili ngayon, di ako mag-aatubili. Itapon silang dalawa sa tubig. Tigil. Kuya Cheng Zhou. Hinamak mo ang anak. Nasisiraan ka ba ng ulo? Tungtong, nasaktan ka ba? Wala. Mommy Pretty, buong-buo niya kaming ipinagtanggol. Huwag kang mag-alala, andyan ako. Ayos lang kayong mag-ina. O kaya ko, walang gasgas. Salamat. Sa loob ng 6 na taon, alaga mo si Tongtong. Ako na ang bahala sa kanya. Hindi sapat ang mamatay ka sa ganyang paraan. Mga gwardya, dalhin siya. Kuya Cheng Zhou, siya ang dapat mamatay. Alam mo ba kung sino siya? Si Gumanman noong 6 na taon, yung pangit na babaeng hinahanap. Binanggit na naman niya ang pagbalik ni Dr. Song. Sinusubukan ka na namang akitin. Gusto lang kitang tulungan. Turuan mo siya ng leksyon. Daddy, hindi yan ang nangyari, sabi ni Aunt Shen. Ano nang sinabi niya? Maging matapang ka at sabihin kay Daddy. Pinakidnap ako ni Aunt Shen kay Pretty Mom. Binyantaan si Pretty Mom. Sabi niya dahil inagaw ka raw niya sa kanya. Wala kang pusong mangkukulam, may sasabihin ka pa ba? Alam ko kung ano ang kaya ni Gumanman na gawin. Huwag mong isipin na ang mga dahilan na yan ang magpapatawad sa akin sa'yo. Lahat ng sinabi ko ay totoo, kung hindi ka naniniwala. Tumahimik ka. Ipinapasa ko siya sa'yo, gawin mo ang gusto mo sa kanya. Kuya Cheng Zhou, nagsasabi ako ng totoo, bakit hindi ka naniniwala sa akin? Cheng Zhou. Dahil ibinigay ka sa akin ni Diho, pahihirapan kita, ang parehong paghihirap ng anak ko. Song Wanyin. Ang sampal na ito ay para kay Tangtang. Halimaw kang walang puso. Ito'y para kay Tong. Nararapat ito sa kasamaan. Mga gwardya. Takpan ang bibig niya ng lampin. Itapon siya sa ilog. Wanyin, pakiusap, nakikiusap ako, nagkamali ako noon, awa mo, pakawalan mo na ako. Ipagpaparaya kita. Pinatawad mo ba ako noong ako'y nagmakaawa? Song Wanyin, gagawin mo talaga ito, kung itatapon mo ako rito, manginggan kita mula sa libingan. Nang inapi mo ang anak ko, dapat alam mo, darating ang araw na ito. Panahon na ng karma mo. Mapunta ka sa impyerno. Cheng Sao. Cheng Sao. Ayos ka lang ba? Kuya Cheng Zhou. Pauman hinahuli kami. Dalhin siya sa ospital agad. Gising ka na. Masakit pa ang sugat. Okay lang. Nasaan ang anak kong baba?
Si Tongtong, pinaalis ko si Zhang Kai kasama siya. Salamat sa tulong mo kanina. Muli mo akong iniligtas. Babawi ako ng maayos. Paano mo ako babayaran? Sabihin mo ang gusto mo. Kung kaya kong gawin, pagbibigyan kita. Maliban sa isang bagay. Kung gusto mo talagang magpasalamat, subukan nating ibang paraan. Gusto kitang kilalanin at ang nakaraan mo. Bakit bigla niya ito itinanong? Napekto ba ang sinabi ni Shenki? Sa pagkakakilala sa akin, wala namang importanteng malaman. Matagal na tayong magkakilala. Dapat mas makilala pa kita. Alam ko lang doktor ka, na si Song Wanyin. Wala nang iba. Tinitesting niya ako. Isang babaeng may 2 anak. Walang espesyal na malaman. Sa totoo lang. Ikaw ang unang babaeng minahal ko. Kaya gusto kitang kilalanin. At ang kasaysayan mo. Ako, 6 na taon nakalipas may nandaya sa akin. Mula noon, ayaw ko ng babaeng lumalapit. Ngunit ikaw ang unang babae na naging espesyal. ikaw. Nagpapahayag ba si Hu Cheng kung malaman niya, ang babaeng hinahangaan niya ay ang kinaiinisan niya? Papatayin niya ako. Ginoong Ho, amo lang kita. Doktor mo lang ako. Pasyente lang kita. Huwag mo muna akong tanggihan. Bago ka mahulog sa akin. Samahan mo pa ako. Nanay. Gumagaling na ba sina daddy at mommy ngayon? Huwag kang mag-alala, okay na siya ngayon. Pasensya na, nasaktan ko kayong lahat sa pagkakataong ito. Tongtong, may sasabihin ka ba? Sa nanay mo, 6 na taon na ang nakalipas. Bakit kinuha mo ang mga kapatid ko at iniwan mo ako? hindi ganoon ang totoo. Hindi ko kailanman gusto. Iwan ka. Eh bakit? Hindi ka na bumalik para sa akin. Alam kong nasasaktan ka. Pero nang iwan kita, wala akong magawa. May mga dahilan. Hinahanap kita nitong mga nakaraang taon. Mamaya ko na ipapaliwanag ang lahat. Pwede ba kitang yakapin muli, Tongtong? Tongtong. Alam kong lahat ng taong ito. Hirap na hirap ka. Simula ngayon, ipinapangako, sasamahan ka araw-araw. Tungkol sa pagiging nanay ko, huwag mo munang sabihin kay dad. Huwag kang mag-alala, nanay. Sinabi na sa akin ng mga kapatid ko. Mabuting bata ka. Magsisilong muna ako sa pinto. Hindi ba next week ang flight mo? Bakit ka maaga nakauwi? Narinig kong nakidnap ka, upang protektahan ka. Naging anghel na tagapag-ingat kita, kaya nga ako nagmadaling umuwi. Huwag kang mag-alala, okay ako. Pasok na tayo. Tito Mo, tagal na nating hindi nagkita. Tito Mo, namiss ka ng sobra ni Guogu ah. Namiss mo ba ako? Namiss din kita, anak. Ito ang panganay mong anak. Magkamukha sila ni Tangtang. Tongtong, si tito mo ito. Tito Mo, ikaw pala ang bagong asawa ni mommy sa abroad. Tito Mo, titira na ako kay mommy ngayon. Okay lang ba sa'yo? Siyempre okay lang sa akin, pero nakadepende yan. Kung papayag siyang maging asawa niya ako. Tigil na sa biro, baka magkamali siya ng intindi. Anyway, lahat ng ito, mga regalo, ay para sa inyong mga bata. Buksan nyo na ang mga ito. Kailangan kong kausapin ang nanay nyo. Ang dahilan kung bakit ako bumalik, ay para isama kayong muli sa abroad. Aalis ka na agad? Bumalik ka, upang hanapin ang panganay mong anak. Ngayong nahagilap na siya. Bakit ka mananatili sa lugar na nagdudulot ng pighati? Ako, May hindi ka bang kayang iwan dito? Huwag magmadaling tumanggi. Bago ka magdesisyon, samahan mo muna ako ng matagal. Wan Yin, nang mabalitaan, dinukot ka ni Shen Qingbro, nang hina ang buong katawan ko. Alam mo ba yon? pasensya na at nailigali kita. Mapanganib ang Nancheng. Nagkakaisang beses ka ng dukutin. Uulitin niya yon. Muxiao, ako. Si Wu Chengzhou, kapag nalaman niyang, ikaw si Gumanman. Sa palagay mo ba'y, papayag siyang manatili ang anak niya? Muxiao, alam kong mabuti ang intensyon mo. Pero kakasama ko lang muli nitong, hindi ko siya maiiwan dito. Hindi mo naunawaan. Si Tongtong, iba ang kalagayan niya kina Tangtang at Go. Si Hu Chengzhao ang nagpalaki sa kanya. 6 na taon na silang magkasama. Hindi niya kayang basta-basta iwan ang kanyang ama at sumama sa akin sa ibang bansa. At saka,
Pagkakasama pa lang namin, masyadong mabigat na. Para sa aming dalawa. Pag-usapan natin ito, nang kasama si Tung. Alaynan, naiintindihan ko. Tangtang, Gogo, pumunta muna kayo sa kabilang kwarto. Sige na. Mabubuting bata. Nanay, may kayang sasabihin sa akin. Tongtong, anak, kapag umalis ako ng bansa, nandito ka ba kay Papa? Nanay, huwag ka sanang aalis. Manatili ka kay Itay. Ayokong maghiwalay kayo. Pero, nanay, Sino ka? Nakatira ba dito si Song Wanyin? Opo, Mr. Wow. Umalis ka sa daan. Bahay ko ito. Bakit kita papapasukin? Ikaw ang dapat umalis. ano ang ingay na iyan? Ano nang ginagawa mo? Kaya pala nagmamadali ka. Tumanggi sa akin sa ospital. May tinatagong kasintahan ka pala dito. Wala akong itinatap. Emitho, ayusin mo ang fax mo. Doktor mo lang ako. Ang mga bisita ko sa bahay ko ay wala kang pakialam. Pwedeng baliwalain mo ang permiso ko at magpasok ng lalaki dito. Pero may sarili akong paraan para layuan ka ng mga lalaki. Ano ba talaga ang gusto mo? Available ba si Emerho? Elho, ito ang titulo ng lupa. Hello, landlady. Nabili na ang bahay na ito sa mas mataas na presyo. Pasensya na, maghanap ka na ng ibang titirhan. Sandali, landlady, ako. Magaling, Hu Chengsao. Binili mo talaga ang bahay ko. Minaliit kita. Sa akin na ang bahay ngayon. Pwede ka pa ring manirahan dito nang walang renta. Ikaw naman, umalis ka na. Ang tahanan ko ay hindi nangangailangan. Kukuha na lang ako sa katabing unit para mapalapit kay Wanyi. Baka kaya, Ginoong Wow, binili niyo ba ang buong complex? Bibilhin ko ang buong Timog Lungsod para mapalayas ka rito. Mabuting payo ang ibibigay ko sa pakikitungo sa tao o bagay. Ang labis na pagsusumigasig ay tanda ng kawalan ng tiwala. Ang hindi sayo, hindi magiging sayo. Paano ka nakakatiyak? May tao bang hindi magiging akin? Aalis na ako. Hintayin ko ang mensahe mo. Hu Chengsao, ano ba ang pakay mo? Bilang may-ari at employer mo, may karapatan akong malaman ang iyong love life. Nakuha na. Ipadala sa phone ko. Iuulat ko agad kay Sir, gamit ang hair sample mula kay Gumanman, nagpatingin ng overseas team ng bagong DNA analysis. Nasundan namin ang bakas ni Gumanman hanggang dito sa complex. Magdagdag ng tauhan. Siya sa atin lahat ng unit agad. Walang papasukin ng walang pahintulot. Naiintindihan. Masyadong mabilis ang investigasyon ni Hu Chengsao. Hindi na ako pwedeng manatili dito. Pero saan ako makakahanap ng lilipatan agad? Ang pinakadelikadong lugar, ang pinakaligtas na taguan. Kaya sa bahay niya ako tumira. Kahit siya ay hindi maghihinala para maghanap doon. Ginoong Ho, ganito kasi. Ang pagbiyahe sa pagitan ng lungsod ay napakahirap. Bilang personal mong doktor, pwede bang pansamantala akong manirahan sa inyo para matulungan si Tong? Gusto mong makitira sa akin? Song Wanyin, kakaiba ang galaw mo. Bakit ngayon ka pa magpapatira? Huwag mong sabihing iniis, may gusto ako sa'yo, kaya ako lumipat dito. Huwag kang feeling seryoso. CJ, kung mahirap bumiyahe, dito ka na lang sakin. Pero huwag kang magkakamaling, pumasok sa maling kwarto ulit. Ikaw, Zhangkai, tulungan si Emma Song. hindi kaya ko ang mag-impake. Kaya ko ang gamit ko. Sa totoo lang, ang pinakamagandang tulong ay ang hindi pagtulong. Sige na, Alice. Nasaan ang anak ko? Isasama ko si Tongtong mamaya. Nasaan ang anak ko? Ako. Anong schedule ko ngayong gabi? Mr. Wow, sa 7 p.m. may dinner kayo kasama si Director Leo. Sa 9 p.m. meeting kasama si Director Chen. Kanselahin lahat. Sa bahay ako magdi-dinner ngayon. Mga guys, may chismis. Magkasama na raw sina Mr. at Mrs. Wow. Sugar candy. Bakit, mommy?
Hindi na magre-renew ng kontrata ang may-ari ng bahay. Sa daddy niyo muna tayo titira habang naghahanap tayo ng bagong bahay para terhan. Pagdating natin sa bahay ni Dad, hindi ko ipapaalam sa kanya. Ang bait ng mom. Mommy, isasama mo pa rin ba kami sa ibang bansa tulad dat? Tungkol sa paglipat sa ibang bansa, kailangan kong pag-isipan ng mabuti. Hayaan niyo muna akong mag-impake. Maglaro muna kayo, okay? Ipinapasyal tayo ni Mama sa abroad. Anong gagawin natin kung mangyari to? Hindi na natin makikita si Papa. Kailangan nating bilisin para magsama ulit sila Mama at Papa. Paano natin yan gagawin? Parang ayaw na ni Mama kay Papa. Paglipat natin sa bahay ni Papa, sisiguraduhin natin na magkatuluyan sila. Tapos si Mama, baka bigyan pa tayo ng kapatid na babae. Hindi na tayo iaalis pa. Kahit malaman man ni Papa ang sikreto ni Mama, wala na siyang magagawa. Ayos. Ngayon, magkakaroon ng kapatid si Guogua, at titira na tayo kay Papa. Magkakasama na ang pamilya natin habang buhay. Ma'am, dinala po ni Young Master si Miss Song dito. Nandito na sila, bilisan ninyo. Mukhang ang matigas ulo kong anak ay natutong manligaw sa wakas. Ginang Ho. Kumusta po kayo? Araw-araw kong hinihintay ang magiging apo kong babae na dumating. Sa mga araw na ito, magdadala ako ng mga bata na pansamantalang maninirahan dito. Pasensya na sa abala. Walang problema. Huwag kayong mahiya sa lola. Alam kong nahihiya ang mga kabataan sa ilang bagay. Hindi diretsong magsasalita. Ano pang sasabihin? Dahil pumayag kang tumira sa mga gusto mo siguro, magpakasal ka agad kay Cheng Sao. Sa inyong pagmamahalan, ang matandang to ay masaya ng pumanaw. Ginang Ho, may hindi pagkakaintindihan. Wala pong ganoon kami ni Cheng Sao. Naiintindihan kong, hindi mo palubos na, maibukas ang puso sa kanya. Hindi karapat-dapat si Cheng Sao. Sa isang katulad, ang batang yun ay otoritaryo at madamot. Pero, ikaw ang unang babae niyang dinala dito. Kitang-kita ko na maihalaga ka sa kanya. Ano nang dapat kong gawin? Ang mga maling akala kay Hu Cheng Sao ay dumarami na. Ito ang anak mong babae. Bakit siya nakasuot ng maskara? Mahiyain siya sa mga estranghero, kaya madalas siya nagsusuot ng maskara. Ah, may ganun pala? Butler Zhang, dalhin mo sila sa taas. Ipaghanda ng komportableng mga silid. Opo, Miss Song. Lola sa tuhod, ako na ang maghahatid kay Mommy sa taas. Sige, sige na. Simula nang dumating si Titas, sobrang saya mo na. Tara na. Tongtong, nasaan ang kwarto natin? Mommy, kunin mo yung kwartong yun. CJ, kakaiba ang mga kilos ng mga batang to. Nasaan ang Keith? Pumunta si Miss Song sa bahay ko. Pero maling kwarto ang napuntahan. Enmit Ho, ako po ay nanunumpang aksidente lang yun. Nanay, bakit siya biglang umalis mula sa kwarto ni tatay nang mabilis? Tingnan niyo ang kwarto ni tatay at alamin kung anong nangyayari. Tatay, kamusta ang usapan ni magandang mommy kanina? Sa kwarto ko mo ba siya pinapunta? Kaya mo yan tatay, bilhan mo ng bulaklak at regalo, mahilig yan ang babae. Oo, kami ni Tungtong, gusto ka pa ring maging tatay, huwag ka agad sumuko. Naiintindihan ko. Nasaan si Tongtong? Si Tungtong. Nahihiya. Ayaw niya sa estranghero. Nasa kwarto lang siya palagi. Close na ako sa nanay niya. Bakit estranghero pa rin ako? Bisitahin ko siya. Sakto naman. Ano ng problema? Tatay, masama pa rin ang pakiramdam ni Tungtong. Kailangan niyang magpahinga. May sakit siya. Dapat ko siyang bisitahin. Nakalimutan mo na ba? Ang magiliw na pagtanggap na itinuro ni tatay. Hu Cheng Sao, bakit nasa kwarto ng anak ko ka? May sakit daw ang anak mo, sabi ni Tongtong. Pumunta ako para bisitahin siya. Hindi na kailangan. Naibigay ko na ang gamot niya. Gumaling na siya ngayon. Gusto ko sanang makilala ang anak mo, pero parang ayaw ng tadhana. Mahiyain siya at ayaw makipag-meet sa Malapit ng handa ang hapunan. Kain muna tayo. Kain na tayo. Hindi mo ba tatawagin ang anak mo? Ayaw. Niyang kumain kasama ang marami. Dadalhin ko na lang ang pagkain niya sa taas. Kakaiba talaga yung batang yon. Laging nakamas o nagtatago sa kwarto. Magpapalit na ako ng damit. Halika, sasama ako sa'yo.
Kailangan kong maghanap ng titirhan agad. Baka malaman ni Hu Cheng's house itong anumang oras. Kakalutas lang ng problema. Gutom na ako. Bababa ako para kumain ng konti. Huwag kang bababa. Kapag bumaba ka, malalaman ni Papa tiyak. May plano ako. Magkapareho tayong damit. Ikaw muna kakain sa mesa. Ako naman sa ilalim. Pagkatapos mong kumain, palihim tayong magpapalit. Papalit tayo ng pwesto. Ikaw sa ilalim habang ako sa mesa. Tongtong, ano yang ingay? Talaga, wala naman akong narinig. Tingnan niyo ang bait-bait nitong. Kanina pa sabi ni Lola maselan daw siya. Pero ngayon, ang sarap niyang kumain. Mabait na bata. Lola, ang sarap ng luto ng pamilya nyo. Mga 3 beses akong uulit. Ano ba iyang pamilya niyo na yan? Hindi bahay niyo ito. Bahay ng pamilya natin. Tama. Tito, marunong din magluto ang nanay ko. Masarap siyang magluto. Ganon ba? E di magluto ka bukas ng umaga. Ho, kumuha na lang tayo ng professional na chef. Aray, ang sakit. Ano yang nasa ilalim ng mesa? May bata sa ilalim. Ikaw ba si Tangtang? Opo. Anong ginagawa mo sa ilalim ng mesa? Lumabas ka na ngayon. Tangtang, hindi ka ba mabuti ang pakiramdam? Bakit ka nakasuot ng maskara at nagtatago sa ilalim ng mesa? Ayokong kumain, pero gusto ko ang amoy ng pagkain. Baka pag amoy nito ang lunas ko. E di sumama ka na sa amin. Ayos na yan. Mas gusto kong manatili, kung saan walang makakita sa akin. Tito, tuloy lang sa pagkain. Aakyat na ako. Masigla talaga ang batang yon. Katulad niya ang ugali ng ama niya. Ganon din ba ka-unreasonable ang ama niya? Ang ama niyang yon. May kakaibang mga kinaugalian. Mahirap siyang pakisamahan. Madam Ho, sana'y masarapan kayo sa pagkain. Titingnan ko muna ang anak ko. Sige, okay lang kami. Buti na lang mabilis akong umisip. Muntik na madulas. Song Wanyin, narinig ko, nakatira ka na ngayon sa mga hanggang saan ang katapangan mo. Hindi ka pa natuto. Noong huli, nangahas kang tumawag ulit. Tinatawagan kita para babalaan ka. Ang unang minahal ni Chenjo, si Nang Siruan ay babalik na. Akala mo ba, may puwang ka pa, sa tabi niya? Ayos. Makikilala ko ang perpektong babae na to. Ikaw. Hintayin mong tatalikuran ka, ni Chenjo. Ginoong Wow, nakasara ko na ang buong compound. Pero wala akong mahanap na bakas ni Gumanman. Kailangan nating muling magsiyasat sa kanyang kinaroroonan at nakaraan. Ang tusong babaeng ito. 1 buwan na lang ang natitira para hanapin siya. Huwag po kayong mag-alala, Ginoong Wow. Siguradong matatagpuan ko ang babaeng si Gumanman at maibalik ang inyong karangalan. Kapag nabigo ako, magbibitiw ako agad. Paulit-ulit ang pangako na saan ang resulta. Lumabas ka. Opo, Ginoong Wow. Itong babaeng walang muwang ni sarili ay di mapangalagaan. Paano niya naasikaso ang pagpapalaki ng 2 anak? Nasaan ako? Gising ka na. Nasa kwarto mo ako. Nasaan ang anak ko? Anak mo, nasa kwarto. Nakasarang mabuti ang pinto. Bakit ka tumitigas kapag binabanggit ang anak mo? May sikreto ba ang anak mong babae? Wala po. Naiintindihan ko ang iniisip mo. Nag-aalala lang ako sa pagtira niya sa di kilala. Tama na. Uminom ka muna ng gamot mo. Doktor ka naman, di mo napansin ang lagnat mo. Ayokong inumin to, ang mapait. Okay lang. Kainin mo to pagkatapos. Makakatulong. Sino mag-aakalang ang makapangyarihan ay may itinatago bagay na pambabae sa kwarto niya? Ako. Inihanda ko ang mga merienda ng maaga dahil may mga bata. Si Zhangkai ang nag-ayos. Ayaw mo? Si Jie. Sinong nagsabing ayaw ko? Gusto ko. Salamat. Hoy,
Bukas na herbal auction. Nakuha ko na ang imbitasyon mo. Sunduin kita sa War Residence. CJ, kita tayo bukas. Saan ka pupunta kasama siya? May importante herbal auction. Bukas sa South City. Kailangan kong magbid sa bihirang halaman. Ang Wangshan Wintergrass. Bakit mo kailangan yon? Nag-aral ng medisina mula pagkabata. Napakaraming halamang nasubukan. Nasira ang kalusugan ko. Ngayon madalas ako magkaroon ng tulad ngayon, lagnat at pagkahilo. Kaya kailangan ko ang halamang ito para gumaling. Tanggihan mo si Muxiao. Sasama ako sa'yo bukas. O lalampasan ko ang mga bid at mapipilitan kang bilhin sa akin. Hu Chengsao, napakapangahas. May herbal company ka na. Bakit makikipagkumpetensya? Ayoko lang siyang malapit sa'yo. Magpahinga ka na. Kita tayo sa auction bukas. Ikaw, Dumating na si Song Wanyin. Ginoong Wow, paparating na si Miss Song. Malapit na siyang dumating sa auction. Tawagan mo siya. Tanungin kung kailangan niya ng sundo. Chengzhou, matagal na tayong hindi nagkita. Hindi ba't pangarap mong mag-abroad? Bakit ngayon ka pa bumalik? Bumalik ako sa Nancheng para dumalo sa herbal auction. Ano naman ang kinalaman ko doon? Ngunit gusto kong makasama kang muli. Makapagsimula muli kasama ka. Magsimula muli. Iniwan mo ako sa ating kasunduan noong 6 na taon. Lumipad sa ibang bansa kasama ang C ng Keren Group. Para sa iyong pag-ibig, hindi mo pinakinggan ang pakiusap kong manati. Sa tingin mo makakapagsimula ulit tayo? Nagsisisi ako, Chengzhou. Nang umalis ako, naisip ko, ikaw ang taong pinakamahal ko. Kaya ako bumalik para humingi ng panibagong pagkakataon para sa ating dalawa. May iba na akong nililigawan. Chengzhou, ano ang ginagawa mo? Huwag kang magkamali ng intindi. Wala tayong relasyon. Gago ka. Nagliligaw ka sa akin noong nakaraan. Ngayon may yakap kang iba. Itabi mo ang mga paliwanag ni hindi nga may relasyon sa isa't isa. Paalam na ako, hindi na kita guguluhin pa. Wanyin, siya ba ang sinasabi mo, Chengzhou? Hindi ko hahayaang kahit sino man. naiinggit ka kanina. Nag-overthink ka lang. Hindi naman. Ito ang halamang gamot na gusto mo. Ang unang Chinese medicinal herb sa bidding ngayon ay 300 tanggulang na Wangshan Wintergrass. Panimulang tawad, 5 milyon. Minimum na dagdag, 1 milyon. 6 na milyon. 7 milyon. 8 milyon. 0 milyon. 20 milyon. Nababaliw ka na ba? Ba't bigla ang mataas ang tawad? Huwag kang mag-alala. Binibili ko ito para sa'yo. Dahil gusto mo ito, hindi ko papakuha sa iba. Chengzhou, pwedeng ibigay mo sa akin. Ibigay sa'yo, bakit ko gagawin yon? Alam mo, noong nasa abroad ako, hindi maganda ang kalagayan ko, kaya kailangan ko talaga to. Gusto ko ito, para gumaling ako. Pakiusap, ibigay mo na sa akin. 20 milyon unang tawad. 20 milyon pangalawang tawad. May mas mataas pa ba? 25 milyon. Ano ang ibig mong sabihin? Ho, wag kang ma-pressure dahil sa akin. Kung nais mong bid ang halamang gamot na ito, bilang regalo kay Miss Nancy, tayo'y maglaban ng patas sa auction. 50 milyon. 50 milyon. Gumastos ng 50 di, sige ho, para makuha ang ginseng wintergrass. May chismis na ang espesyal ni Jiwo. Si Nancy ay bumalik ngayon. Nasa auction venue siya ngayon. Baka ito'y binili ni Jiwo para ibigay kay Miss Nancy. Salamat, Chengzhou. Alam ko na, mga salitang masakit kanina ay galit lang. May pwesto pa rin ako sa puso mo. Hindi nagbago ang ating damdamin, di ba? Bakit ka nagpapasalamat? Di ko sinabing para sa'yo ito. Papadalhan kita ng halaman sa pamamagitan ni Zhang Kai. Kaya kanina, binili mo itong halaman para sa akin. Pero sabi mo ito ay, napakahalagang ba? Kung ganoon kahalaga, kailangan kong makuha ito para sa'yo. Salamat. Ngunit 50 ay napakalaking halaga. Babawi ko ang bawat sentimo. Kung talagang gusto mong bumawi, samahan mo na lang ako. Ikaw. Di ko maaring patuloy na utangin ito. Kapag nalaman niya kung sino ako, tiyak na kamumuhian niya ako. 50 unang tawag, 50 il pangalawang tawag. Nabili sa halagang 50 il. Ang octayon na yon, ginseng wintergrass nabili sa 50 il. Congratulations, Iho. Kunin na natin ang mga bata. Chengzhou. Huwag mo akong pigilan, wala na tayong pag-uusapan. Ano? Si Song Wanyin ba ang ibig mong sabihin? Ang totoo, si Gumanman mula 6 na taon ang nakalipas. Tama, pero 6 na taon na ang nakalipas, si Gumanman. Nagpanggap na isang pangit na baba, kaya hindi nakilala ni Kuya Chengzhou. Ang tunay na pagkatao nito, 6 na taon akong nasa ibang bansa, ngunit nahulog si Chengzhou sa mga daya ng walang hiyang babae. Ginamit niya ang kanyang kahinaan. Ngayon, ganap ng kontrolado ni Song Wanyi ang puso ni Chengzhou sa pagpapakita lang ng DNA test ni Tungtong at Song Wanyin kay Chengzhou. Malalaman niyang sila ay iisang tao lamang.
Huwag kang mag-alala. Alam ko ang dapat gawin. Chengzhou, alam kong binibighani ka ni Song Wanyi. Kapag nawala na siya, magiging tayo ulit gaya ng dati. Anong ginagawa mo? Hinahanap ka namin saan-saan. Tingnan nga. Boss, siya nga yan. Mas maganda pa sa mga larawan niya. Anong kailangan ninyo? Sino ang nag-utos sa inyo? Hindi ba sabi mo mabilis lang? Bakit nagsundo ng bata? 1 oras na sila dyan. Huwag magtanong ng bawal. Hayaan mo munang magsaya ang mga kapatid. Bitawan mo ako. Okay ka lang. Nangahas kang saktan ako. Habulin sila. Hu Chengzhou, nasaktan ka ba? Bakit ka nagmadaling sagipin ako? Huwag kang matakot. Okay lang ako. Halata namang ako ang habol nila. Bakit ka nagpabaya? Kung okay ka lang. Iyon ang mahalaga. Hu Chengzhou, may tao ba dyan? Kumapit ka, Hu Chengzhou. Dadalhin kita sa ospital. Ang dami ko pang sikretong dapat sabihin. Kung aalis ka ng ganito. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana na-aksidente si Chengzhou. Malas ka. Umalis ka na rito. Tungkol sa aksidente ni Chengzhou, kay Madam Hu lang ako nagsabi. Paano mo nalaman? Binabalaan kita. Itigil mo na ang mga palihim na diskarte. Nakakadiri ka. Nakuha na ang mga buhok ni Song Wanyin at Hu Yutong. Para sa pagsusuri. Song Wanyi, gaano mo pa kayang itatago ang kasinungalingan mo kay Chengzhou? Malapit na ang katapusan mo. Sisiguraduhin kong si Chengzhou ang papatay sa'yo kapag nalaman niya ang katotohanan. Tagumpay ang operasyon ni Hu. Gigising siya sa loob ng 1 oras. Salamat, Doc. Kapamilya ka ba niya? Ako nga, gamitin mo ang iodofor at bulak para linisin ang dugo sa katawan niya para maiwasan ang impeksyon. Siguraduhing malinis ang lahat ng bakas ng dugo. Naiintindihan ko. Salamat. Pero kailangan linisin ang ibaba. Anong dapat kong gawin? Kailangan ko ba talaga hubarin ang kanyang pantalon? Anong ginagawa mo? Wala naman akong ginagawa. Tumutulong lang ako sa bagay na yon. Paumanhin. Pasensya na, nasaktan ba kita? Habang ako'y tulog, anong kalokohan ang ginawa mo? Anong kalokohan magagawa ko? Nililinis ko ang sugat mo. Mahimulmol ang tulog mo. Ano pa bang magagawa ko? Salamat sa kagabi. Muli mo akong iniligtas. Bakit ang dami mong kaaway? May tinatago ka bang malaking sekreto? Anong lihim meron ako? Nang ilagay nila ako sa stretcher, bumulong kang may mga lihim ka, pero hindi mo sinabi. Anong tinatago mo? Mayroon bang bagay na hindi ko alam tungkol sa'yo? Sasabihin ko kapag handa na. Kailangan lang ng oras. Itago mo na yung mga lihim mo, pero may sasabihin ako. Ano iyon? Pakasalan mo ako. Magpakasal tayo. Naalala mo, noong huling beses sa ospital, nag-confess ako ng feelings ko sa'yo. Pagkatapos nating magkasama sa mga araw na, sigurado na ako, mahal kita, hindi lang dahil gusto kitang maging ina ni Tongtong, kundi dahil gusto kong makasama ka habang buhay. Tungkol sa kasal. Bigyan mo ako ng 2 araw para pag-isipan at ibibigay ko ang sagot ko. Ako. Ito ang pinakatotoong sinabi ko. Kaya buong puso akong humihingi ng iyong opinyon. Si Hu Chengzhou nag-propose sa akin. Pero paano ko sasabihin sa kanya na ako si Gumanman mula 6 na taon lalo? At ikaw, ano ang tunay mong nararamdaman? Alaynan, hayaan mo muna akong mag-isip at sasagot ako ng maayos. CJ, alas negatibo 8 ng gabi sa Makalawa. Maghihintay ako sa Encounter Restaurant. Ano? Nag-book si Wu Chengzhou ng table para sa mag-asawa sa Encounter para mag-propose kay Song Wanyi. Ipadala mo sa akin address ng pamilya Wu. Kailangan kong makita ang mga bata. Moxiao, nanliligaw sa akin si Hu Chengzhou. Anong masasabi mo? Gusto kong sabihin sa kanya ang lahat tungkol sa nangyari noong 6 na taon. Sawang-sawa na ako sa pagtatapos
Minsan pa nga ibinuwis niya ang buhay para lang iligtas habang lalo kong itinatap ang tunay na ako sa kanya, lalo akong nahihiya. 6 na taon kanyang hinahanap. Si Tangtang at Gugua. Ang hirap ng 6 na taong. To, dahil sa kanya. Alam mong nag-aral ako ng medisina at may malalang sakit ako. Mahirap para sa akin magbuntis, espesyal din ang aking genes. Kung wala siya, hindi ko siguro magagawa. Ang magkaanak. Matatanda na kayong lahat. Lalaki na siya. Paano kung makipagtalik ka? Ang pagsisisi mo ngayon. Nagpapakita ng pag-ibig mo. Pinakamalaking pagkakamali ko, ang pabalaykan kita sa kanya. Hindi, 6 na taon kitang inalagaan, ngayon siya pa rin ang pipiliin mo. Ang lalaking tinatakbuhan mo, walang saysay ba ang 6 na taon natin para sa kanya? Pasensya na, Muxiao. Huwag kang humingi ng tawad. Sabihin mo na kung gusto mo. Handa akong protektahan ka. Kahit gaano siya, magalit, ligtas ka. Alalahanin mo, wala kang utang sa kanya. Ang anak ni Song Wanyi ay kambal na kambal ni Tungtong. Magkamukhang magkamukha, ano kaya ang magiging reaksyon ni Chengzhou kapag nakita niya ang dalawang babae sa proposal mamayang gabi? Maaaring maging masaya ito. Tungtong, Gugua, kamusta? Tangtang. Sino po kayo? Ale. Kaibigan ako ng nanay at tatay. Hinahanap niyo ba ang magulang niyo? Sa totoo, dito ako para sa inyo. May sakit si tatay. Nasa ospital si nanay kasama niya. Alam niyo ba, magpe-propose siya mamayang gabi. Sisigat ng oo si nanay, ngayon pa lang. Kaya nga, gusto ko tulungan niyo. Surpresahin sila sa proposal. Anong sorpresa? Pupunta tayo sa proposal para batiin ang magulang niyo. Gusto ng nanay niyo na masaksihan niyo ang kasiyahan niya. Pero sabi ni nanay, di kami pwedeng sumama sa di namin kilala. Kilalanin niyo ako. Di nyo ba gustong makita? Ang importante, proposal ng magulang nyo. Hindi. Di kami sasama sa'yo. Nasa peligro kami noong huli. Kumuha ng mga tao. Dalhin ang mga batang to sa meat restaurant. Ang ganda ng mga dekorasyon dito. May narinig akong nag-propose dito ngayon. Swerte siguro ng babae. Paano ko sasabihin kay Hu Chengzhou na ako si Gumanman noong 6 na taon nakalipas? Kung malaman niya, papatayin kaya niya ako. Nandito ka ba? Hu Chengzhou, kailangan kitang kausapin ngayon. Mamaya na tayo mag-usap. Makinig ka muna sa akin. Ako muna ang magsasalita. Baka pagkasabi ko nito, di ka na mag-propose. Maupo ka muna. Kainin mo tong cake saka kita sasabihan. Hu Chengzhou, wag mo sabihin. Nandoon yung singsing. Anong panahon na? Halos 2024 na. Eksakto. Nalunok mo yung singsing. Ayos ka lang ba? Biro lang. Wanin, payag ka bang pakasalan kita at maging asawa ko? Ako. Ayokong magmadali dahil lang may mga anak tayo sa ating nakaraan. Nais kong malaman mo, Hu Chengzhou, ikaw lang ang mamahalin ko habang buhay. Sa nakaraan, kasalukuyan, o hinaharap. Hu, may nag-iwan ito para sa... Sa test result. Si Hu Yutong at Emma Song Wanyin ay may 79% na posibilidad na ina at anak. Song Wanyin, anong nangyayari dito? Bakit ikaw at si Tongtong magkamag-anak? Chenzhou, Sino ka talaga? ako. Bitawan mo ako, demonyong babae. Chenzhou, siya si Gumanman. Tunay na ina ni Tungtong. Makinig ka sa akin. Bakit magkamukha si na Tongtong at Tangtang? Dahil sina Tangtang at Gugua, ang mga anak na kanyang ipinanganak para sa iyo 6 na taon nakalipas. Chenzhou, hindi ko sadya. Itago ito sa iyo. Song Wanyin, hindi ko inakala. Ikaw pala ang pangit na si Gumanman. Ibig sabihin, 6 na taon nakalipas, hindi lang si Tongtong, dinala mo pa 2 anak ko sa ibang bansa. Sina Tangtang at Gogo. Tatay, hindi sinadya ni nanay magsinungaling. Tatay,
Huwag ka nang magalit kay nanay. Sinisikap kong magpaliwanag kanina. Magpaliwanag. Nang nagliligaw ako sa'yo. Nang gustuhin kitang pakasalan, ikaw pala ang babaeng pinakaiinis ko. 6 na taon. Isang buong 6 na taon. 6 na taon na ang nakalipas. Ginamit mo ako sa kalaswaan. Ngayon nagbago ka ng pagkatao para guluhin muli ang buhay ko. Tinitignan mo akong parang unggoy na inuuto mo. Hindi ko sinasadya. Ayaw kitang lokohin. Ngayon ibinalik ko sila para magpagamot dito sa atin. Pero iba ang nangyayari kaysa sa inaasahan ko. Kasalanan ko ang lahat. Kasalanan kong hindi ko agad nakita. Na sinungaling ka pala. Na taang nagmahal sa'yo. At patuloy na nahuhuli sa bitag mo. Cheng Zhou, patawad. Sinira ko ang pag-propose. Pag-propose? Hindi kita niligawan kailanman. Wala na akong nararamdaman para sa'yo. Suklam na lang ang narito. CJ, naiintindihan ko. Chengzhou, paano mo parurusahan si Gumanman? Naalala ko sinabi mo, kapag nahuli mo siya, ipapakulong mo siya. Cheng Zhao, nagkamali ako noon. Taos puso akong humihingi ng paumanhin. Pero ang mga bata ay walang kasalanan. Huwag mo silang saktan, pakiusap. Mga anak ko sila. Paano ko masasakta ang sarili kong mga anak? Samantala, ikaw, dinala ang mga bata sa ibang bansa at nagtago ng 6 na taon. Hindi ba't mas nakasama yon sa kanila? Sa 6 na taong ito, pinagtangkaan mo akong patayin. Hindi ko alam kung may galit ka sa mga batang ito. Paano mo nasasabi? Payag akong ilagay sila sa panganib. Tatay, huwag mo nang sisihin si nanay. Inalagaan niya kami, nang may pagmamahal. Ramdam naming mahal niya kami. Tigilan na ninyo ang pag-aaway. Tangtang, Gogo. Mula ngayon, sasama kayo sa akin. Naiintindihan nyo? Tatay, ayaw kong iwan si nanay. Pwede bang sama kayong dalawa? Ayaw ko. Ayaw kong sumama sa'yo. Gusto kong manatili kay nanay. Zangkay. Dalhin mo ang mga bata sa Humansyo. Dalhin siya pabalik sa tahanan ng Hu. Ano ng lakas ng loob mo? Ako lang nagpalaki sa batang ito. Paano mo basta-basta siyang kukunin? Ayokong sila'y mapalaki ng inang katulad mo. Ako na ang magmamana ng pagpapalaki. Ano ang karapatan mo? Lumabas ka. Bitawan niyo ako. Galit na galit si Jiwo ngayon. Hintayin muna siyang kumalma bago bisitahin ng mga bata. Paano mo ako ginaganito? Parusa mo to sa pagloko kay Chengzhou. Sa akin parent si Chengzhou, maghintay ka lang hanggang tawagin akong ina ng mga anak mo. Huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaang mawala ang karapatan sa pag-aalaga. Ni hindi ko papayaga, tawagin kang ina ng anak ko. Cheng Zhao, bakit kamukhang-kamukha ni Tongtong ang batang ito? Magkamukha talaga. Saan mo siya nakita? Lola. Kapatid ni Tangtang at Tongtong ito. Kambal. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi lang kambal. 3 silang magkakambal. Apo mo rin si Gogo. Ito. Naaalala ko, si Wanyin ang ina ni Tangtang at Go. Hindi ba pareho ang ina ni Tong? Hindi lang si Song Wanyin. Siya rin si Gumanman noong 6 na taon. Ang ordinaryong babaeng nakipagtalik sa akin. Si Wanyin ay si Gumanman mula 6 na taon nakalipas. Ano ba ang nangyayari dito? Nais ko sana siyang maging apo sa tuhod ng pamilya. Tangtang, Gogo, nagkulang ang tatay nyo. Pinagtaguan kayo ng mga tao. At takot umuwi sa sariling tahanan. Mula ngayon, kahit anong gusto nyo, sabihin lang sa tatay. Bibigyan ko kayo ng pinakamabuti. Huwag kang mag-alala, tatay. Maayos kaming inaaruga ni mommy. Kaya samahan nyo na ang tatay, hindi ba? Palagig na riyan ang tatay para sa inyo. Bakit pipilitin ng mga bata na pumili sa pagitan ng tatay at mom? Dapat pakasalan na agad ni tatay si mommy para hindi na malungkot sina mommy, Tangtang at Gogo. Hindi pwede. Hindi ko pakakasalan ang babaeng yon. Mula ngayon, hindi ko hahayaang makita pa niyo siya kailanman. Kawawang mga apo sa tuhod. Huwag kayong mag-alaga, mamahalin kayo ni Lola. Gusto ko lang magkaroon ng anak kasama mo. Wala nang higit pa doon. Wanyin, tatanggapin mo ba ang aking panliligaw? At magiging asawa mo? Ako.
Gumanman. Song Wanyin. Tatay, nawawala si Tangtang at Go. Tara na. Song Wanyin, nawala si Tangtang at Gogo. Ikaw ba ang kumuha sa kanila? Wala sa akin ang mga bata at hindi ako nagbibiro tungkol sa mga bata. Kailan sila nawala? Nang malaman ni Tongtong, mga hating gabi noon. Tangtang. Nakita niyo ba ang dalawang maliit na batang babae? Ganito kataas? Wala kaming nakita. Tingnan mo dyan. Excuse me. Nakita niyo ba ang batang to sa litrato? Nakapink na damit? Hindi. Tangtang. Tangtang. Nababaliw ka ba? Anak ko yan. Pasensya na. Tangtang. Nasaan sina Tangtang at Gogo? Gogo. May nakita ba kayo dito? Wala. Magpapadala pa si Zhang Kai ng tao. Hahanapin namin ang buong syudad ngayong gabi para mahanap sila. Kung may respeto ka man, hindi mo pag-uusapan ang custody sa harap ng mga batang sunod-sunuran, hindi basta tatakas. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng 6 na taon sa'yo, natuto na silang mag-alaga ng sarili nila. Mabubuti sila. Madali sa'yo magsalita, hindi mo sila pinalaki. Hello, magandang hapon. Kayo po ba ang nanay ni Song Tangtang? Candy, mahal. Mommy. Nasan ka? Grabe ang pag-aalala ko. Naiintindihan mo ba? Kung bakit ka biglang umalis, alam mo ba kung gaano katagal kaming nag-aalala ni Mommy? Mommy. Natatakot kami na malungkot ka ngayon. Kaya lumabas kami para bumili ng regalo para sumaya ka. Hindi namin sinasadyang tumakas. Pasensya na, Mommy. Nagkamali kami. Hindi na mauulit to. Huwag ka nang umiyak, anak. Hindi kita sinisisi. Mommy, titira na ba kami? Kay Daddy magpakailanman. Itinatapon mo na ba kami? Kailangan kong makausap ka. Buti na lang naalala ni Candy ang numero mo. Pwede sanang may masamang nangyari. Ano ang gusto mong sabihin? Nais kong sabihin na gaano man kalaki ang ating pagkagalit sa isa't isa noon, hindi matatanggi. Mahusay mong napalaki ang aking mga anak na babae. Kailangan ka pa rin na Tangtang at Gogo. Mula ngayon, sa bawat linggo, papayagan kitang dumalaw minsan. 6 na taon kong inalagaan ang mga batang ito. Ngayon gusto mong ang isang ina ay makita lamang ang anak 1 beses sa 1 linggo. Anong kalupitan? Hindi mo ba nakikita ang iyong karahasan? Ako ang malupit. Sa loob ng 6 na taon, ninakaw mo sa akin ang karapatang maging ama. Muntikan mo pang mapahamak ang sarili kong mga anak nang hindi ko nalalaman. Sino nga ba talaga ang malupit? Inaamin kong nagkamali ako noon. Tanggap ko ang iyong tatagal ako sa lahat ng iyong galit sa akin. Pero may isang bagay na hindi ko tatanggapin. Ang pagpapalaki kina Tangtang at Go. Hindi mo ito makukuha kailanman. Song Wanyin, akala mo ba may karapatan kang makipag-ayos sa akin? Itabi mo yung mga balak mo. Kung kinakailangan, sa korte natin ito pag-usapan. Pwedeng manatili si Tongtong sa'yo, hindi ko kayo paghihiwalayin. Ngunit walang makakaagaw kina Tangtang at Gogo sa akin. Kahit ikaw man. Buksan mo ang pinto. Hindi ko sinadya na I-lock ito. Pinilit ako ng mga bata na gawin ito. Dapat kayong magpahinga. Hindi ito. Gumawa ka ng paraan. Ipininid niya ang pinto. Lola, si tatay at nanay, magkakabati ba talaga sila? Kawawa ang aking 3 apo. Makakahanap ng paraan si Lola upang mapanatiling buo ang pamilya.
Inilok ito ni Lola sa labas. Hindi ko rin ito mabuksan. Magtiis tayo sa gabi. Ikaw. Walang hiya ka. Ako? Walang hiya. Noong tayo'y natulog ng magkasama, mas walang hiya ka pa noon. Ako dapat ang kabahan dito. Ninakaw ang katawan ko ng isang gagamba. Bigyan mo ako ng... Ano? Nagpalipas muli ng gabi si Song Wanyin sa tahanan ni Cheng Zhou. Paano na itatago ni Song Wanyin kay Cheng Zhou? Sina Wu Chengzhou at Madam Wu ay nagtitiis pala. Naisirain si Song Wanyin. Sa totoo, may ibang paraan. Ang mga Wu ang namumuno sa 4 na dakilang pamilya. Paano kung ipakita natin kay Wu Chengzhou na may ibang lalaki siya? Gusto pa kaya niya yon? Tama. Kapag nasira ang reputasyon niya, baka pati mga batang yon maipapaalis sa pamilya. Ano nang meron? Sabihin mo na. Naparito ako para humingi ng tawad. Nung araw na nag-propose sa'yo si Wu Chengzhou, nais kong isama ang mga bata para magdiwang kasama kayo. Di ko inakalang masisira lahat ng mabuting hangarin ko. Tigil na yan. Sabihin mo na nga. Umalis ka na agad sa Timog City. Huwag ka nang magpakita kay Chengzhou muli. Kung gusto mo talagang umalis ako sa Timog City, sabihin mo kay Hu Chengzhou, natigilan na ako sa pag-aagawan ng mga bata, mawawala ako kaagad. Song Wanyin, jijibin kita ng lubusan. Mr. Wang, maaari ka nang pumasok. Bitawan mo ako. Anong ginagawa mo? Nandito ako para maglibang kasama mo. Tapos kukunan natin ng kompromisong video. Umalis ka. Chengzhou, Anong ginagawa mo dito? nakita ko lang si Song Wanyin at isang lalaking estranghero pumasok sa kwarto mo. Umalis ka na. Anong lakas ng loob mong sumuway sa akin? Tumigil ka. Saan ka patakbo? Ikaw na. Sa tingin mo saan ka pupunta? Gagawin ko sa'yo ang gusto ko ngayon. Ginahasa niya ako. Saklolo. Bakit pa tayo nakasalubong ni Hu Chengzhou? Pag nalaman niyang ginulo ko ang babae niya. Hindi ako sisisihin ni Hu, di ba? Sabi ng babaeng to wala ka raw sa bahay. Pinapunta ako para maglibok. Nahasang hipuin mo siya. Gusto mong mamatay. Lumabas ka. Huwag kang umalis, huwag mo akong iwan. Ang init. Huwag mo akong iwan. Binibining Shen. Siguro dapat natin. Walang kwenta. Nasa kamay mo na ang prey. Pero pinalampas mo pa. Lumabas ka. Song Wanyin. Talagang espesyal ka. Paulit-ulit kang may bagong paraan pang akitin ako. Hu Chengzhou. Sinasabi mo bang hindi na kita kayang bigyang kasiyahan sa pisika, kaya naghahanap ka ng ibang lalaki? Hindi, nagkakamali ka. Naisahan ako. Hindi ko alam kung paano. Biglang sumulpot ang lalaking ito nang hindi inaasahan. 6 na taon na ang nakalipas. Kaya mo akong katuluyan ng basta. Ngayon wala ka ng lakas ng loob na lumapit sa ibang lalaki. Sandali, hayaan mong ipaliwanag ko. Kasalanan ko ang nangyari noong 6 na taon. Hindi ko sana dapat hinili na magkaanak tayo ng walang pahintulot. Pero alam mo namang, yun lang ang pagkakataon ko sa buhay. Pero hayaan na, hindi ako ganoong klaseng tao. Para sa kapakanan ng anak natin, maging maingat ka sa asal mo. Ano ba ang nangyayari dito? Doktor ka naman, miss. Dapat alam mong mabuti ang kalagayan ng iyong kalusugan. Matagal ka nang umiinom ng mga halaman. Sino na may malubhang epekto? Lubhang nasira ang iyong kidney function. Erson, ano ang resulta ng mga test ko? Acute kidney failure.
Wan Yin. Anong problema? Anong sinabi ng doktor? Ayos lang. Nagagamot ang acute kidney failure. Pero si Hu Chengzhao, nakikipag-agawan sa akin. Sa custody ni na Candy at natatakot ako na ang sakit ko ay makakaapekto sa kaso. Wan Yin. Pwede bang unahin mo muna ang sarili mo? May sakit ka na, nakatutok pa rin sa kaso. Hindi mo ba alam? Nabuhay ko sina Candy at Berry, hindi ko pwedeng pahintulutan. Nakunin niya sila sa akin. Kung wala sila, nawawala ng saysay ang buhay ko. Wan Yin. Umuwi na tayo sa abroad. Sa ibang bansa, Doon, may kakilala akong magaling na espesyalista dito, kaya kanyang pagalingin. Pagpagamot sa abroad, ay di malalaman ni Wu Chengzhou. Pwede namang ipagpaliban muna ang custody battle. pag-usapan muna natin ang abroad. Pero tungkol sa sakit ko, wag muna sabihin sa mga bata, ayokong mabahala sila. Sige, huwag kang mag-alala. Nanay ni Dabay. Xiao ni Xiaobay. Mommy, kailan mo kami sisamayin pa uwi? Nakakasawa na, sa bahay ni Daddy. Gusto na naming sumama sa'yo. Usapan weekly visits lang. Kailangan kitang makausap. Tara, maglaro muna kayo. Anong sinabi mo? Pupunta ka sa abroad? Sino ang kasama mo? Si Muxiao bang yon? Tama. Akala mo ba, hindi mo na mapanalunan ang pagkuko kay Lily at Yeye, kaya susuko ka na, tatakas kasama niya, para maging malaya. Hindi ko naisip na talikdan ang mga anak natin. Importanteng negosyo ang biyahe. Ang kaso sa pagkuko. Ipagpapaliban sa pamamagitan ng abogado. Bakit biglaan ang alis? Personal kong usapin ang biyahe. Wala kang pakialam. 6 na taon na ang nakalipas, nagpa siya kang mag-anak ng walang paalam. Ngayon naman ay, iiwan mo sila, anong karapatan mo? Hindi kita paalisin, kasama ng lalaking yon. Nagbago na ang isip ko. Anong ginagawa mo? Mananatili ka rito, bilang ina ng mga bata. Magtutulungan tayong magpalaki. Tumira ka sa tahanan ng mga Huo. Nakakatawa ka, Hu Chengzhao. Nang lumaban ako ng buong lakas, para mapiling kasama ang mga anak, walang sawa kang tumanggi. Ngayong kailangan kong magbiyahe. Nagbabalak kang pigilan ako. Hindi. Aalis na ako. Ayaw mong pakawalan ako. Tandaan mong ikaw ang ina nila. Tutuparin mo ang iyong tungkulin bilang ina. Zhangkai. Dagdagan ang seguridad. Bawal siyang lumabas ng bahay. Hu Chengzhao, wala kang karapatang makialam sa aking desisyon. Nanay. Ang pag-alis sa ibang bansa kasama ni Tito Muxiao, alam ba ninyong lahat ito? Tatay, kailangan mong kumilos. Bilisan mong hikayatin si nanay na manatili. Kahit na mabait si Tito Muxiao, ikaw lang ang aming tatay. Tatay, kung talagang aalis si nanay, kasama ni Tito Muxiao, mawawala ang pagkakataon mo. Nasa iyo na ang lahat. Kung patuloy na, ikukulong ako ni Hu Chengzhao sa bahay. Nanay, anong problema? Galit ka ba? Hindi naman. Paano ako magagalit? Kung kasama ko kayo, Nanay, kapag pilit ang iyong ngiti, halatang hindi ito tunay. sandali ka lang nanatili kay Tat. Naging malandi ka na agad. Nanay, minamaltrato ka ba ni tatay? Hindi. Bakit mo gusto umalis kasama ni Tito Muxiao? Nanay, huwag mo kami iwan kay tatay. Mahal na mahal kita. Paano kita iiwan? Nanay, alam kong mahirap kaming palakihin. Pero malaki na kami. Paglaki ko, aalagaan kita. Huwag mo kaming iwan. Hindi ko kayang iwan kayo. Nanay, ang tagal na. Huling natulog ka sa amin. Samahan mo kami mamaya, please. CJ, may palakang naglalaro sa tabing ilog. Dahan-dahang lumapit ang Anong ginagawa mo rito? Mga hiling ng bata bago matulog.
Dapat nating tuparin ang ilan. Ano ang hiling bago matulog? Sina nanay at tatay na nagkukwento. CJ. Sumigaw ang sorong tiaray. Ang sakit noon. Gusto ko si tatay ang gagawa. Ganito na lang, wala kang damdamin. Umirap siya sa... Di rin magaling magbasa si tatay. Kayong tatlong pasaway, masaya ba kayo? Sobrang saya. Ibigay mo iyan. Pakiusap, nakikiusap. Huwag mo akong itapon sa ilog. Ayokong malunod. Mukhang nagwagi na ang soro. Ibinato ang pagong sa ilog. Nagsisisi ka ba? Noong una, mag-isa, isinilang ang tatlo. Muling naging mag-isa. Inilabas ng bansa sina Candy at Fruity. Hindi ako nagsisi kailanman. Anong ina sa mundo ang hindi nagmamahal sa anak? Dagdag pa ang kalagayan. Kung hindi dahil sa'yo noon, imposible sanang mangyari na magkaroon ng ganitong mga anak. Dapat nga kitang pasalamatan. Huling-huli na ang oras. Tigilang pag-inom. Kung ito ay tungkol sa paghahadlang ko sa pag-alis mo abroad. Hu Chengshao, may itatanong ako sa... Ano yon? Noong ako si Song Wanyi, halatang halata ang pagmamahal mo sa akin. Kaya bakit? Nung nalaman mong ako si Gumanman, ganap mo akong kinamuhian. Pakiramdam ko'y nadaya ako. Hindi ako nagsinungaling. Nais ko lang ng anak. Pagkatapos mga anak, hindi ko hiniling ang responsibilidad o suportang pinansyal, di ba? Sa palagay ko, Tumigil ka na. Tanong ko sa'yo, may nararamdaman ka pa ba para sa akin? inaamin kong may pagmamahal ako, pero... Makinig ka. Ang mga salitang ito ay walang saysay na. May sakit ako. Baka mamatay ako. May sakit. Mamatay. Anong sinasabi mo? Acute renal failure. Nagpunta ka ba sa ibang bansa para magpagamot? Nagdududa ba siya? Magpagamot saan? Wala naman akong sakit. Magdadaya ka pa ba sa akin? Isang bagay na napaka-importante. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi ko sinasadyang itago ito sa... Nag-aalala lang ako. Natatakot kang abusuhin kita. Habang ikay nanghihina, na nakawin si Natangtang at Gogo sa'yo, yun na ba? Sa paningin mo, Song Wanyi, ganoon ba talaga ako sa isip mo? Ayaw ko lang. Ang pagkupkop kinatangtang at go ay masalanta pa. Kung talagang gustuhin ko yon, nasampa na kita ng kaso matagal na. Sumama ka sa ospital ngayon, di. Sandali, kailangan ko. Wanyi. Doktor, kumusta na siya? May matinding pagkabigo sa bato na pala siya. Bakit pa siya pinainom ng alak? Delikado na ang kalagayan niya. Kailangan niya ng operasyon agad. Bilang kapamilya, maghanda ka na. Gising ka na. May nararamdaman ka? Ako ang may sakit, hindi ikaw. Bakit malungkot ang mukha mo? Galit ako sa sarili ko kung pipigilan kitang pumunta sa ibang bansa at lumala ang kalagayan mo.
Ipangako mo sa akin ang isang bagay. Wala nang sekreto sa pagitan natin. Ako, Huwag kang mag-alala. Inimbita ko na ang pinakamahusay na nephrologist sa Nancheng. kaya hindi ka galit sa akin. Bakit ako magagalit? Naiinis ako na ikaw pa rin ang gumanman noon. Galit ako sa pagtatago mo nito sa akin. Mahalaga ka sa akin kung malaman ni Zhang Kai ang tunay mong pagkatao. Kung hindi ko nabatid, baka saktan ka niya at ang bata. Ano ang gagawin natin? Gusto kong sabihin noon pa. Pero nakakatakot ang pagpapatay. Sino ang maglakas loob magsalita? Ginoong Wow, ang mga internasyonal na eksperto ay darating bukas sa Nancheng. Ang pinakamaaga nilang maaaring operahan si Ginang Gumanman ay sa makalawa. Kakaibang kapalaran, Ginoong Wow, ang babaeng minamahal mo, ang siya mo ring hinahanap nitong 6 na taon. Mukhang ang mga tadhana ninyo ay nakasulat sa mga bituin. Maaasahan mo, tinipon ko ang mga pinakamagaling na espesyalista para sa operasyong ito. May 70% na tsansa ng tagumpay. Ligtas ka sa piling ko. CJ, Kumusta si Wanyin? Chengzhou, balita ko may sakit siya. Labis akong nag-aalala. Huwag kang magpanggap sa harap ko. Huwag mo akong lokohin sa ginawa mo kay Song Wanyin. Zhang Kai. Ye Ruan, tungkol sa ina ng anak ko at sa nangyaring insidente, tiningnan mo ang mga hihi, kumolekta ng mga salaysay upang kasuhan siya. Oo, Chengzhou, lahat ng ginawa ko ay dahil mahal kita at nais kitang mabawi. Si Song Wanyin lang ang minamahal ko. Kung patuloy mo siyang sasaktan, ipaparanas ko sa iyo ang dobleng hirap. Mabubuhay kang puno ng pagsisisi. libre ka ba mamaya? Mag-usap tayo. Parang ayaw mo sa akin. Galit ako dahil mahal ko si Wanyin. Hindi ko papayagang ibang lalaki ang magpaligid sa kanya. Lalo na't 6 na taon ka na, nasa tabi niya. Mahalaga si Wanyin sa akin, pero iginagalang ko ang desisyon niya. Manatili man siya sa Nancheng, o bumalik sa ibang bansa para gamutin. Kumuha ako ng mga eksperto mula sa ibang bansa. Ang operasyon niya ay malapit ng gawin. Pinahahalagahan ko ang pag-aalaga mo sa kanya at sa anak ko nitong mga nakaraang taon. Nakikita kong mahalaga sa kanya ang pagkakaibigan niyo. Kaya, ano ang punto mo? Maging malinaw tayo. Hindi kanya pinili noon at hindi kanya kailanman pipiliin. Wu Chengzhou, dahil sa'yo, siya ay nagtago sa loob ng 6 na taon. Mahirap ang lahat. Ngayong alam mo na kung sino siya. Pakitunguhan mo siya ng maayos. Kung hindi, Maaasahan mo, hindi kita bibigyan ng pagkakataon na kunin siya mula sa akin. Tingnan ang aking maliliit na prinsesa. Ang mga labit ang cute na ilong na ito. Ay tiyak na mana sa aking magandang lahi. ako rin naman ay may ambag. Sa aking mas magaling na lahi, di mo ba nakikita ang kanilang mga mata? Ay kagaya ng sa akin. Nanay, tatay, huwag na kayong mag-away. Kami ang perpektong kombinasyon ng inyong pinakamagandang katangian. Wanyin, nagsisisi ako. Ano ng problema? Hinabol kita ng buntis ka pa. Nag-isang tumakas ka sa ibang bansa. Paumanhin. Kung hindi dahil sa aking kapalaluan, ikaw at ang mga bata ay di sana nagdusa ng ganito. Maaari sana tayong magkasama noon pa. Hindi pa huli ang lahat ngayon. Huwag kang mag-alala, magiging maayos ang aking operasyon. Mananatili akong malusog at patuloy na mabuhay. Wanyin, noong nakaraang pag-alam ko, may nangyaring di inaasahan. Gusto kong mag-ulit ng maayos ngayon. Bakit biglaan ang pag-alam mo? Dahil ba sa operasyon ko sa Makalawa? Kasi, ngayong gabi ang tamang panahon para mag-ala. Nakatulog na ang mga bata sa tabi natin. Sasaksi sila sa espesyal na sandaling ito. Tungkol sa pag-alam. Sa ibang na lang natin pag-usapan to. Makalawa na ang operasyon ko. Kung may mangyaring masama. Walang paano kung naiintindihan ko. Kinakabahan ka sa panganib ng operasyon. Ayaw mong maging hadlang ako. Pero Wanyin, nasayang na natin ang 6 na taon ng buhay natin. Bawat minuto at segundo mula ngayon, ayokong masayang ang kahit isa. Ito ang tunay kong nararamdaman. Gusto kong makasama ka. Pakasalan mo ako. Pero ako, Isipin mo na lang itong
Pangako bago ang operasyon ko. CJ. Ate, pakiusap po huwag ka nang umiyak. Okay na si Mommy. Kamusta na po siya, doktor? Huwag kayong mag-alala, matagumpay ang operasyon ng asawa mo. Maraming salamat, Dr. Zhao. Walang problema, trabaho ko lang ito. Ang galing naman, Cheng Zhao. Pagkatapos ng kasal, ikaw na ang tunay kong asawa. Opo, asawa. Hindi ba ito si Eho? Ako ang pribadong investigador na inuupahan niyo, Yelin. Nooy pinagkatiwalaan niyo ako na hanapin si Gumanman, di ba? Ikakasal din ba si Eho? Ito siguro si Ginang Ho. Nabalitaan kong nahuli niyo ang taksil na babaeng si Gumanman. Nahuli na siya. Binabati kita, nahuli ang taksil na babae. Nalinis ang pangalan mo at nagpakasal sa magandang asawa. Doble ang saya. O sige nga pala, paano ko ba itatawag si Ginang Ho? Si Gumanman ang taksil na babae. Pagbati, Iho, sana'y magkaroon kayo ng masayang pagsasama. Ginang Ho, sana'y magkasama kayo hanggang pagtanda. Taksil na babae. Aayusin natin ito sa bahay. Tatay, bigyan mo ng bulaklak si nanay. CJ. Ikaw man si Gumanman o Song Wanyin. Mahal kita saan man. Mahal kita, aking asawa. Mahal din kita, aking asawa.